Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 21 hanggang 40 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagkakabanggaan sina Noel at Kouga sa isang matinding laban, kapwa determinadong patunayan ang kanilang lakas. Tumutunog ang kanilang mga espada sa bawat salpukan, habang nagpapalitan sila ng mabilis na mga atake, iwas, at kontra. Naiinis si Kouga at nagtanong, ano? Bakit hindi ko siya natapos? Samantala, iniisip ni Noel ang kakayahan ni Kouga, napansin niyang mas bumilis at tumalas ang mga teknik nito. Dumating si Kouga sa pinakamataas na kondisyon, ngunit si Noel, na handang-handa, ay gumamit ng war gimmick para makuha ang mataas na posisyon at makalamang. Salamat sa epekto ng combat stimulant na nagpapabilis sa kanyang galaw, naniwala si Noel na malapit na siyang manalo. Ginamit niya ang kanyang baril na si Silver Chan upang magpakawala ng mga flame bullet, tinatangkang pasiklabin si Kouga. Bagaman na depensahan ni Kouga ang mga bala, nagulat siya nang magliyab ang paligid niya dahil ang mga bala ni Noel ay hindi lang pisikal kundi may kasamang mahika. Habang nalilito si Kouga, napagtanto niya na wala siyang panlaban sa apoy bilang isang pangharap na mandirigma. Si Noel, na nakamasid mula sa itaas, ay kumbinsidong kahit makaligtas si Kouga, ang apoy sa kanyang kasuotan ay patuloy na makakapanakit sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan ni Noel, hindi nagpapatinag si Kouga at gumamit ng malakas na hampas ng hangin mula sa kanyang espada para lumikha ng vacuum na nagpatigil sa apoy sa kawalan ng oxygen. Gulat si Noel, natutukoy niyang pinutol ni Kouga ang mismong hangin upang itigil ang apoy. Muling umatake si Kouga, kaya't naghirap si Noel na makahanap ng pagkakataon upang itarget gamit ang kanyang baril o makakuha ng malalim na paghinga para gamitin ang kanyang stun hole. Sa huling pagsubok, hinugot ni Noel ang kanyang punyal, ngunit nadepensahan ito ni Kouga na galit na nagreklamo sa mababang tirada ni Noel. Tinawag itong kaduwagan, hindi alintana ni Noel ang komentaryo at sinagot siya. Sinasabing sa labanang ito, lahat ng taktika ay patas. Gumamit siya ng flashbang upang bulagin si Kouga, na nagbigay sa kanya ng sandali para umatake. Subalit, naramdaman niya ang malalim na intensyon ng kalaban nang biglang i-activate ni Kouga ang kanyang lihim na teknik na Tsubami Geshi, na nagbibigay daan kay Kouga na ipirmi ang mga hiwa sa espasyo at bitawan ang mga ito ng biglaan. Bahagyang nakailag si Noel at napag-alaman ang taktika ni Kouga, isang teknik na nagbibigay ng kakayahang kontrolin ang mga hiwa. Isang masalimuot na teknik na kinakailangan ng agarang solusyon. Sa sandaling pagkabigla ni Noel, natukoy siya ni Kouga at sinugod ulit. Sinubukan ni Noel ang stun hole, ngunit dahil sa resistensya ni Kouga sa mental na epekto, walang nangyari dito. Biglang bumagsak si Noel sa lupa habang nawawala ang epekto ng combat stimulant, pinanghihinaan ng katawan. Nakatayo si Kouga sa ibabaw niya, nakatutok ang espada, at sigurado sa kanyang pagkapanalo. Kahit hindi makagalaw, iniisip ni Noel na wala siyang malubhang sugat at nasugpo lang dahil sa pagkalipas ng kanyang skill. Kahit alam niyang wala na siyang lakas, ayaw ni Noel na magpatalo. Hindi inaasahang pinuri ni Kouga si Noel, tinatanggap na hindi niya akalaing magiging mahirap ang laban sa isang buffer katulad ni Noel. Subalit, inis na tinanggihan ni Noel ang papuri. Para sa kanya, ang labanan ay tungkol lamang sa panalo o pagkatalo. Naisip ni Noel na mayroon pa siyang natitirang paraan upang magbago ang sitwasyon, kaya't sinubukan niyang apilahin ang damdamin ni Kouga, sinusubukang baguhin ang isip ng kalaban na patayin siya. Tinanong niya kung bakit, sa kabila ng sinabi ni Kouga na kaya niyang patayin kahit sino kapag iniutos, nag-aalangan ito ngayon. Napahinto si Kouga at hindi malaman kung paano sasagutin. Sa pagkakataong ito, pinuna ni Noel ang kanyang katapatan kay Albert, sinasabing maaring mapahamak siya sa pagligtas ng kalaban. Bagaman puno ng galit ang kanyang mga salita, may naiiwang pag-asa sa tono ni Noel na sana pahalagahan ni Kouga ang sarili nitong buhay. Habang iniisip ni Noel ang ironyang hinihikayat niya ang kanyang kalaban na pahalagahan ang sariling buhay, nagulat siya sa pag-usbong ng simpatya para kay Kouga, isang damdaming bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya maiiwasan.
Sa sandaling yon, bago man lang magkaroon ng resolusyon, biglang lumitaw si Alma, kasamahan ni Noel, at biglaang umatake kay Koga. Nagulat si Koga ngunit nakailag sa tamang oras. Bumalikwas siya habang si Alma, puno ng determinasyon, ay nagdeklara, "Ako lang ang may karapatang makipaglaban kay Noel." Naputol ang laban, at ang sitwasyon ay naging mas komplikado sa pagdating ng kakampi ni Noel. At dito nagtatapos ang buod ng chapter 21 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Nagsisimula ang labanan nang tawagin ni Noel si Alma gamit ang kanyang link skill para humingi ng tulong laban kay Koga. Nakapagtataka, mabilis na dumating si Alma at agad na tinanong kung papatayin na ba niya si Koga. Nagdalawang isip si Noel dahil alam niyang malakas si Koga at maaari pa itong magamit sa hinaharap, kahit na alam niyang kayang talunin ni Alma ang kalaban kapag tinulungan niya ito. Gayunpaman, dahil limitado ang kanyang mga kakayahan, matapos maubusan ng lakas mula sa naunang stimulant, nagpasya si Noel na masyadong delikado ang tangkang pagkuha kay Koga ng buhay. Kaya't inutusan niya si Alma na patayin na lamang ito. Habang naglalaban sila, umatake si Alma kay Koga at ipinahayag ang kanyang katapatan kay Noel. Tumugon si Koga na hindi siya pumapatay ng babae, ngunit tinanggal ni Alma ang pahayag na ito. Sinabing ang pagtingin sa kasarian bilang basehan ng laban ay nagpapakita lamang ng kahinaan. Ang kanilang palitan ng mga salita ay naging matinding laban ng mga kakayahan. Ginamit ni Alma ang Axel Quintuple, isang kasanayang nagpapabilis ng kanyang galaw, na halos parang tumatapak siya sa hangin upang mas mapabilis ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay ginamit niya ang Perfect Throw, isang scout skill na ginagawang tiyak ang pagtama ng kanyang mga sandata sa target. Ngunit sinagot ito ni Koga sa pamamagitan ng Aoka Kuroisaki. Isang kasanayang lumilikha ng malawak na mga slash para protektahan siya mula sa mga pag-atake. Sinimulan din niyang gamitin ang Mikyo Shisui, isang kasanayang nagpapatala sa iba pang pandama habang nakapikit ang mga mata, kaya't nakakabawi siya kahit na nawala ang kanyang paningin dahil sa flash grenade ni Noel nung naglaban sila. Nabigla si Alma na naidepensa ni Koga ang lahat ng kanyang atake sa kabila ng kahinaan nito. Habang pinagmamasdan ni Noel ang laban, napansin niya ang kakayahan ni Koga at humanga sa kasanayan nito. Unti-unting nawawala ang bentahe ni Alma habang matagumpay na nadedepensahan ni Koga ang sarili, na tila sila'y magkasintindi sa lakas. Gayunpaman, ang inggit ni Noel ay lalong lumalalim habang ikinukumpara niya ang kanyang sariling kahinaan sa labis na kakayahan ni na Alma at Koga. Naalala niya ang pagsasanay na ibinigay ng kanyang lolo, na nagsasabing maaari siyang maging isang mahusay na seeker, kahit na siya ay isang talker, isang klaseng itinuturing na mahina sa labanan. Sa kabila ng mga kasanayan ni Noel, tumitindi ang kanyang pagkadismaya. Alam niyang hindi siya aabot sa antas ng lakas na taglay ni na Alma at Koga. Itinuon nito ang kanyang determinasyong lumakas sa pamamagitan ng pag-uutos at pagkontrol sa mga pinakamalalakas na mandirigma, kaysa umasa lamang sa sariling kakayahan. Habang nagpapatuloy ang laban, inamin ni Alma ang lakas ni Koga at nagdesisyong gumamit ng mas maduming taktika. Nilagyan ng nakakamatay na lason ang kanyang punyal gamit ang kanyang dugo, isang scout skill na tinatawag na blood poison. Nang makita ni Koga ang determinasyon ni Alma, nagpasyang tapusin din niya ang laban ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa muling magtagpo ang kanilang mga sandata, tumira si Noel ng flash sa kanyang baril upang ihinto sila, nagbabala na papalapit na ang military police. Kahit nabigo, sumunod si Alma sa utos ni Noel na umalis, at si Koga naman ay pumayag din upang maiwasang mahuli, bagamat hindi siya masaya. Habang papaalis, sinabi ni Noel kay Koga na may sasabihin pa siya sa kanya. Kalaunan, nagulat si Koga kay Albert, ang kanyang amo. Sa una, tila walang pakialam si Albert sa kabiguan ni Koga. Binanggit na isa lamang seeker ang kanilang target at hindi naman mahalaga kung hindi ito napatay, at ibinunyag niyang patay na ang dating kliyente nila ng pinuno ng Mintz Village, kaya't natupad na rin ang kanilang obligasyon. Bahagyang nabunutan ng tinik si Koga, ngunit nagbago ang tono ni Albert at pinaalala kay Koga na ang pagbaliwala sa mga utos ay may kasamang pananagutan. Upang idiin ito, iniabot ni Albert kay Koga ang isang regalo, isang kahon na naglalaman ng pugot na ulo ni Miguel, ang dating amo ni Koga, na pinatay bilang parusa sa mga kamalian ni Koga. Labis na nayanig si Koga sa eksena at nangako kay Albert na hindi na siya magkakamali sa susunod. Bago umalis, iniabot ni Koga ang mensaheng galing kay Noel, na balak ni Noel pabagsakin ang pamilya Gambino at hinahamon si Albert na kung gusto niyang patayin siya, siya mismo ang pumatay sa kanya.
Laking galit ni Albert sa mapangahas na mensahe ni Noel, kaya't sinampal niya ang kutsilyo sa mesa at inutusan ang kanyang tauhang si Reyes na tipunin ang kanilang puwersa. Galit na galit si Albert sa katapangan ni Noel na hamunin siya ng harap-harapan, kaya't nangakong hahanapin at pababagsakin niya ito. Pinipilit na ihanda ang kanilang puwersa para sa nalalapit na laban kay Noel at sa kanyang mga kaalyado. At dito nagtatapos ang chapter 22 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Si Koga ay nagpahayag ng paghanga kay Noel Stollen habang nakikipag-usap kay Reyes, na sinasabing kahit na hawak ni Noel ang pinakamahinang posisyon bilang isang seeker, umabot siya sa antas na nagpapahirap sa mga kalaban. Napansin ni Koga ang determinasyon at dinatitinag na ambisyon sa mga mata ni Noel, isang ningning na nagpapakita ng kanyang pagtanggi na magapi, kahit wala siyang likas na talento. Nakangiting tinutukso siya ni Reyes, sinasabing nahulog siya kay Noel, hindi romantikong paraan kundi dahil humahanga siya sa karakter nito. Binanggit ni Reyes na darating ang araw na mauunawaan ni Koga ang lalim ng ganitong respeto, na nag-iwan kay Koga upang magmuni-muni sa kanyang sariling motibasyon. Sa ibang bahagi, nakatagpo ni Noel si Albert Gambino, pinuno ng kilalang Gambino family, sa isang bar. Dumating si Albert kasama ang kanyang mga tauhan, kasama si Reyes, upang harapin si Noel matapos siyang bastusin at hamunin na magtungo ng personal kung nais siyang patayin. Ginawang personal ni Albert ang imbitasyon, at dama ng mga kasama niya at mga seeker ang tensyon. Sinimulan ni Albert ang pang-insulto kay Noel, nilalait ang kanyang payak na pamumuhay, ang mga nabigong alyansa, at ang sinasabing kakulangan niya sa pera. Ininom pa niya ang alak sa mesa ni Noel, tinutuya ang lasa nito at sinasabi na nalugmok na sa kahirapan si Noel. Subalit na natiling kalmado si Noel, tinatapatan ang bawat insulto ng matalas at mabagsik na mga tugon. Ipinapahiwatig niya ang kawalan ng dangal ni Albert bilang isang leader, na tila ang reputasyon niyang mad dog ay maaaring peke lang. Habang lumalalim ang palitan ng mga salita, ibinunyag ni Noel ang isang nakakagulat na detalye, ang alak na ininom ni Albert ay may lason. Ipinaliwanag ni Noel kung paano niya inasahan ang pagdating ni Albert at araw-araw niyang inihahanda ang alak, umaasang inumin ito ni Albert at mahulog sa kanyang patibong. Nagulat si Albert at naramdaman ang epekto, dali-daling humingi ng tulong at tumakbo palabas ng bar. Naiwan ang lahat na nagulat, pati ang mga tauhan ni Albert. Gayunpaman, hindi nalinlang si Reyes. Dinampot niya ang bote ng alak at ininom din ito, sinusubok ang paninindigan ni Noel at ang kanyang pandaraya. Humanga si Reyes sa kakayahan ni Noel na buuin ang komprontasyon ng may kalmadong pag-isip at talino. Sinabi ni Reyes na ang ambisyon ni Noel na magtagumpay ay pipigil sa kanya sa paggamit ng patagong paraan tulad ng paglalason sa publiko. Binalaan niya si Noel na lisanin ang kabisera upang maiwasan ang pagsiklab ng labanan sa pagitan ng Gambino family at mga seeker na maaaring humantong sa pagkapansin ng pangunahing mafia at posibleng ng mga otoridad. Pumayag si Noel, ngunit ang kanyang kalmadong paglisan ay nagpapakita ng mas malalim niyang plano. Habang umaalis si Noel at Alma, malungkot na nagpaalam si Logan, isang seeker din, na nagtataka sa desisyon ni Noel na talikuran ang kanyang karera bilang seeker. Sa labas ng lungsod, pinuri ni Alma ang pagiging henyo ni Noel sa taktika, dahil lahat ng nangyari ay ayon sa kanyang plano. Pinag-usapan nila ang plano na bumalik sa loob ng isang linggo, kung saan magsasanay si Alma upang tapusin ang sarili niyang laban kay Koga. Kinumpirma ni Noel ang kanilang plano at pahiwatig na ang kanilang pag-alis ay pansamantala lamang, isang paghahanda para sa mas dakilang ambisyon na buwagin ang Gambino family mula sa loob. Ganap ng handa at may layunin, ipinangako ni Noel na siya ay babalik. Hindi lang upang mabuhay kundi upang lunukin ng buo ang Gambino family, pinagtitibay ang kanyang layunin na baguhin ang kasalukuyang kalagayan at patunayan ang kanyang sarili sa mundo ng mga seeker. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 23 ng Most Notorious Talker. Pagkaraan ng isang linggo mula nang umalis si Noel, bumalik siya sa kabisera ng imperyo. Agad na nabalitaan ito ni Albert, at puno ng galit at kagustuhang tapusin ang kanilang alitan, mabilis niyang tinipon ang kanyang mga tauhan at gumawa ng bitag, na nagpilit kay Noel at sa kanyang kasama sa isang tirahang kontrolado ng pamilyang Gambino. Buong tiwala ni Albert na sa pagkakataong ito ay mapapaligpit niya si Noel. Binastos niya si Noel sa kanyang mga biro, ipinagyayabang na isang malaking pagkakamali ang pagbabalik nito sa kabisera.
Subalit, nang utusan niya ang kanyang mga tauhan na lusubin si Noel at kaladkarin ito, nagulat siya nang wala ni isa mang gumalaw. Kahit ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan tulad ni Reyes at Koga ay tumayo lamang, hayagang sinuway ang kanyang utos. Nayanig si Albert, tinanong ang mga tauhan at tumawag kay Reyes upang magpaliwanag, ngunit nanatili itong tahimik, malamig na tinatanggi ang kanyang galit. Sa puntong iyon, tumawa si Noel at tinawag si Albert na isang payaso, habang unti-unting bumabagsak ang kanyang otoridad. Upang maunawaan ang dahilan ng pagkakawatak-watak ng kanyang mga tauhan, dapat balikan ang isang nakaraang pag-uusap ni Noel kay Reyes at sa iba pang kasamahan ni Albert. Ilang araw bago ang tagpong ito, nakasalubong ni Noel sina Reyes, Koga, at iba pang kasamahan ni Albert habang sila'y nagdiriwang sa isang hapagkainan. Doon, napansin ni Noel ang isang maliit na laruan na dragonfly na hawak ng isa sa mga tauhan. Ang laruan ay pagmamay-ari ng isang batang babae na si Chelsea, na nagdusa sa utos ni Albert. Ang alaala ni Chelsea ay nagdulot ng matinding emosyon sa mga kalalakihan, dahil iniutos ni Albert na itapon ang laruan pagkatapos ng kamatayan ni Chelsea, isang huling marka ng kawalang paggalang sa batang babae na matagal na humawak dito bilang kanyang pinakamamahal na pag-aari. Ang walang saysay na kalupitang ito ay labis na ikinabahala ng tauhan na hindi mapigilang itago ang alaala ni Chelsea. Dahil sa alaalang ito, nagsimulang magbukas ang mga tauhan ng kanilang saloobin kay Reyes. Hindi nila inakala na gagawa sila ng mga karumal-dumal na utos sa ilalim ng pamumuno ni Albert. Sumali sila sa pamilyang Gambino dahil sa paggalang nila sa dating pinuno na may dangal at katapatan. Isa sa mga tauhan ang nagsabi na sumapi siya dahil nais niyang maglingkod sa dating boss at ngayon ay pakiramdam niya ay nakakulong siya sa ilalim ng pamumuno ni Albert. Pare-parehong sinasabi ni Koga at ng iba pa na hirap silang sundin ang mga malupit at walang pusong kautusan ni Albert. Lalo na't nakikita nila ang kapalaran ni Chelsea. Habang sinisikap ni Reyes na panatilihing maayos ang grupo, malinaw na unti-unting nawawala ang kanilang pagtitiwala kay Albert. Sa puntong ito, iniharap ni Noel sa grupo ang isang ebidensya, isang kopya ng sertipikasyon ng kapanganakan ni Albert. Ang dokumentong ito ay nagpahayag na hindi si Albert ang tunay na anak ng dating pinuno ng pamilyang Gambino. Sa imperyo, kung hindi lehitimo ang bata, walang pangalan ng ama ang isusulat, ngunit sa dokumentong ito, ibang tao ang nakasaad na ama ni Albert, at wala ni anong kaugnayan sa dating boss. Kinumpirma ng dokumento na ang buong inaangkin ni Albert na posisyon ay isang kasinungalingan. Nagimbal si Reyes at ang mga tauhan. Bumalik sa alaala ni Reyes ang isang usapan nila ng dating boss na isang taong mainit at mabuti ngunit sadyang may pagkakampante. Tinanggap ng dating boss si Albert bilang anak sa kabila ng kawalan ng tunay na dugo. Ngunit ngayon, ang kawalan ng tunay na pagkakaugnay ay nagpapakita ng mga kakulangan ni Albert bilang isang pinuno. Ang mga tauhan, na noon ay may alinlangan na kay Albert, ay tuluyang nawala ng respeto matapos ang rebelasyong ito. Pagbalik sa kasalukuyan, hinarap ni Reyes si Albert, itinatanong ang kanyang pagkakakilanlan. Nangangatwiran si Albert, ngunit ipinakita ni Reyes ang sertipiko ng kapanganakan, itinuturo na ibang tao ang nakasaad na ama. Dagdag pa rito, inakusahan ni Reyes si Albert ng pagkalason sa dating boss upang tiyakin ang kanyang pamumuno bago pa may iba pang tagapagmana na lumitaw. Labis na namutla at nataranta si Albert, at habang nakatingin ang kanyang mga tauhan, unti-unti nang nawawala ang kanilang respeto sa kanya. Nakangiti si Noel habang pinapanood ang pagbagsak ng reputasyon ni Albert, natutuwa sa kanyang matagumpay na paghihiganti. Sa wakas, nagdesisyon si Reyes para sa pamilyang Gambino. Ipinahayag niya na hindi na sila maglilingkod sa isang taong nagsinungaling, pumatay, at walang respeto sa pamilya. Sumang-ayon ang mga tauhan, at pinapanood nila si Albert na tila napahiya at nawala ang kanyang dating tiwala. Inalok ni Reyes si Albert ng isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili sa isang duelo, kung saan maaari siyang pumili ng isang kampiyon na lalaban para sa kanya. Nangako siya na kung mananalo si Albert, kikilalanin pa rin siya bilang kanilang boss. Ngunit lalo lang sumiklab ang galit ni Albert at sumigaw na hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili. Siya si Albert Gambino at wala siyang kailangang patunayan kanino man. Sa kalagitnaan ng kaguluhang ito, dumating si Fenocio Bargini, isang mataas na kasapi ng pamilyang Gambino at isa ring may impluwensyang personalidad. Si Fenocio, sa kanyang pagpasok, ay nagbigay ng matinding hiyaw kay Albert.
tila nanunuyang sinasabi na dapat ay tinatawag siya ni Albert na Finocchio Oni-chan. Ang pagdating ni Finocchio ay nagsilbing panghuling selyo sa pagbagsak ni Albert. Ipinakita nito na wala na ang suporta ni Albert mula sa mga mataas na kasapi ng pamilya at ang kanyang pagkatalo ay tiyak na. Ang mga tauhan na dati natatakot sa kanya ay ngayon ay may lakas ng loob na sabihin ang kanilang pagkadismaya, nagkakaisa sa kanilang desisyon na iwan ang lideratong puno ng kasinungalingan ni Albert Gambino. Sa huli, naiwan si Albert na harapin ang katotohanan na siya mismo ang naglikha. Ang kanyang mga ginawang kasinungalingan at kalupitan mula sa pagkamatay ni Chelsea hanggang sa pagkalason sa dating boss ang nagdulot ng kanyang pagkawasak. Ang mga tauhan na dati tapat sa kanya ay ngayon ay nagkaisa sa ilalim ng pamumuno ni Rayos na naglayong ibalik ang karangalan ng pamilyang Gambino. Habang nakatayo si Albert, tinitingnan ang kanilang pagkasuklam na pagtanto niyang tuluyan na siyang nawalan ng kontrol sa pamilya. At dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 24 ng Most Notorious Talker. Hinamon ni Reyes si Albert na patunayan ang kanyang pagiging pinuno ng Gambino family sa pamamagitan ng isang duelo. Sinabi ni Reyes na kung mananalo si Albert, kikilalanin siya bilang pinuno ng pamilya, ngunit nagalit si Albert at tumangging sumunod. Dahil wala siyang kakayahan sa labanan, hinamak niya ang ideya ng duelo, ngunit tiniyak ni Rayos na maaari siyang pumili ng kinatawan para lumaban para sa kanya. Habang nagngingit-ngit si Albert sa hamon, dumating si Finocchio at lalong ininsulto si Albert na pabirong tinawag ang sarili bilang isang direktang kaanib kagaya mo rin. Si Finocchio, isang miyembro ng mas mataas na ranggo mula sa isang pamilya na kaanib ng makapangyarihang Luciano family, ay kinutya ang masamang reputasyon ni Albert. Hindi nagkataon ang pagdating ni Finocchio, nandito siya upang maging saksi sa duelo. Isang plano na sinimulan ni Noel. Nakita ni Finocchio ito bilang isang pagkakataon para tanggalin ang isang kalaban sa negosyo nang hindi siya nasasangkot. Tiwala na kung matatalo si Albert, mapupunta ang kontrol sa Gambino family sa kanya, at si Reyes ang magiging pansamantalang pinuno. Nagmamadaling suportahan ni Finocchio ang plano ni Noel bilang kapalit ng malaking gantimpala na 50 milyong phil, isang maliit na bahagi lamang ng taunang kita ng Gambino family. Bagaman may pagkakataong humingi ng mas malaki, pinili ni Noel na panatilihing mababa ang kanyang hinihingi upang maiwasan ang pagkakautang ng masyadong malaki kay Finocchio o ang magalit ang isang makapangyarihang kakampi sa ilalim ng mundo. Nagngingit-ngit si Albert at inakusahan si Finocchio na siya ang utak ng kanyang pagbagsak. Ngunit itinanggi ito ni Finocchio at itinuro si Noel bilang tunay na nagplano ng kanyang kalagayan. Pinilit niyang magpasya si Albert sa kanyang kinatawan o, kung kaya niya, siya mismo ang lumaban. Nang mabalisa, napilitan si Albert na tanggapin ang duelo at nakiusap na kung mananalo ang kanyang piniling mandirigma, siya pa rin ang kikilalaning pinuno. Idinagdag ni Finocchio ang isang insentibo na nangangakong hihilingin niya sa papa niya na patawarin si Albert sa nakaraang kahihiyan na gawa niya, tulad ng paglusob sa Seeker Bar at nabitag lang ni Noel at umalis na nakakahiya. Sa tindi ng nakataya, pinili ni Albert si Koga, ang tanging mandirigmang may kasunduan sa kanya ng katapatan at bilang alipin, bilang kanyang kinatawan. Alam ni Noel na ito ang pipiliin ni Albert dahil sa pagiging tapat ni Koga, habang hindi na niya mapagkakatiwalaan si Reyes dahil sa kanilang tensyon, kahit ito ang pinakamalaks niyang mandirigma. Si Alma, isa sa mga kasamahan ni Noel, ay galit na galit kay Koga at gustong maghiganti, ngunit si Noel ang kusang humarap sa kanya. Bagaman tumutol si Alma at sinabing natalo na siya ni Koga noon, tiwala si Noel at pinangakong papakainin siya matapos ang tagumpay. Nagsimula ang laban, magkatapat sina Noel at Koga, habang tinutukso ni Noel si Koga na walang makukuha sa kanya ang paglaban para kay Albert. Ngunit binaliwala ito ni Koga at ang atensyon niya ay nakatuon kay Noel. Inamin niyang may plano si Noel sa laban na ito, at kahit natalo na niya ito noon, gustong makita ni Koga ang inihandang estratehiya ni Noel. Sinagot ni Noel ito ng pahayag na dapat ibigay ni Koga ang lahat, at silang dalawa ay nagkaalaman na, third time pays for all. Sa mga pahiwatig ng masalimuot na nakaraan ni Koga, hinarap niya si Noel ng may matinding determinasyon, sumiklab ang matinding labanan, mabilis na umiwas si Noel sa mga atake ng espada ni Koga at gumanti gamit ang mga ice bullet. Inilabas ni Koga ang kanyang bladesman skill, ang Aokaku Ruisaki, na nagpamalas ng kanyang galing sa espada. Habang pinapanood ni Finocchio at ng iba pa, nabalot ng yelo ang lugar na nagtakip sa kanilang laban.
Si Reyes, tiwala sa lakas ni Kauga, ay nagpapahayag ng suporta. Samantalang si Albert, puno ng kumpiyansa, ay naniniwala na si Kauga ang magdadala ng tagumpay sa kanya, itinatakwil ang taktika ni Noel bilang purong yabang. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nasa isang matinding labanan ng kakayahan at diskarte sina Noel at Kauga, kapwa determinado na itakda ang kanilang kapalaran, at dito nagtatapos ang chapter 25 ng The Most Notorious Talker. Sa isang matinding labanan sa pagitan ni Noel at Kauga, napansin ni Noel ang posisyon ni Kauga at nakilala itong katulad ng ginamit nito laban kay Alma sa nakaraang laban. Habang nasa labas ng Imperial Capital, nag-research si Noel tungkol sa bladesman na trabaho ni Kauga at natuklasan ang nakamamatay na kakayahan ng Aizen, isang atake na malaki ang bilis at lakas na inilalabas mula sa kaluban ng espada. Alam niyang hindi siya mapoprotektahan ng kanyang Black Dragon Coat laban dito, kaya kinailangan niyang mag-isip ng masusing estratehiya sa laban na ito. Sa kabila ng panganib, handa na si Noel sa kanyang plano, na naisip niya mula nang ideklara ni Kauga na ito na ang kanilang huling laban. Upang malito si Kauga, sinimulan ni Noel ang usapan sa isang kakaibang payo tungkol sa paggamit ng balat ng orange para tanggalin ang mantika. Si Kauga, bagaman naguguluhan, ay napaisip kung tama ba ang narinig niya. Pero sa isang kisap mata, ginamit ni Noel ang pagkakataon at biglang umatake. Hindi inaasahan ni Kauga ang kilos ni Noel kaya't saglit siyang natigilan. Ang kakaibang taktika ni Noel ay gumana. Sa isip ni Noel, ang tensyon ni Kauga ay bahagi ng kanyang binhing itinanim, isang psikolohikal na patibong para pagdudahan ni Kauga ang dalaw niya. Alam ni Kauga ang reputasyon ni Noel bilang isang tusong taktiko, kaya nakaramdam siya ng kaba na lalong nagpabagal sa kanyang reaksyon at nagbigay ng pagkakataon kay Noel na makalapit bago pa siya makahugot ng espada ng buo. Nang makalapit na si Noel, natanto ni Kauga na hindi na niya magagamit ang Aizen sa ganitong distansya. Hindi natakot si Noel at nagdesisyon na gumamit ng puwersang pisikal upang pabagsakin si Kauga. Nang tumama ang espada ni Kauga sa braso ni Noel, wala nang nagawa si Noel kundi pigilan ito gamit ang kanyang sariling lakas upang hindi ito tuluyang magamit ni Kauga. Lubos na nagulat si Kauga sa tila baliw na taktika ni Noel, pero pinilit niyang makawala at ipinagpatuloy ang laban. Gumanti si Kauga ng atake, ngunit mabilis na umatras si Noel, dahilan para tamaan ni Kauga ang mga nakatagong ice bullets na itinanim ni Noel. Sa bawat tama, ang mga ice bullets ay nababasag at nabalot ng yelo si Kauga. Dahilan upang siya ay maipirmi. Habang nagpupumigla si Kauga mula sa yelo, bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan, ang kanyang pagkabata na puno ng pagsunod sa kagustuhan ng kanyang mapang-abusong ama, ang kanyang pakiramdam na siya'y walang magawa para lumaban. Bagaman siya'y isang malakas na mandirigma, lagi siyang nakaramdam ng kahinaan at lagi lamang sumusunod sa utos. Naiisip niya ang tapang ni Noel, na kahit isa lamang talker, itinuturing na pinakamahina, ay hindi natatakot humarap sa mga makapangyarihan. Ang kakayahan ni Noel na lumaban sa mga matitinik na kalaban, kasama na ang Yakuza, ay kabaligtaran ng kanyang pagiging sunod-sunuran, kaya't humanga siya sa lakas ng loob ni Noel. Naisip niya kung kaya rin ba niyang lumaban para sa kanyang sariling kalayaan kung siya ay katulad ni Noel. At kung kaya rin ba niyang suwayin ang kanyang ama at humingi ng respeto, samantala may mga naalala rin si Noel tungkol sa kanyang nakaraan at pagsasanay. Inalala niya ang isang teknik na itinuro ng kanyang lolo, ang Roaring Thunder, isang makapangyarihang tendi na may lakas na natipon mula sa ikot ng katawan at idinirekta ito sa puso ng kalaban. Gamit ang matinding lakas at tamang pagbitaw, inatake niya si Kauga, na ikinagulat ng mga manonood, kasama si Reyes at ang kanyang mga tauhan. Napuno ng pagkamangha ang mga nanonood nang makamit ni Noel ang tagumpay. Si Fenocio, ang nagtatanghal, ay nagpahayag ng panalo ni Noel, habang si Albert ay hindi makapaniwala at nagmadaling umalis. Pagkatapos ng laban, si Alma, na kanina pa nag-aalala, ay agad na tinulungan si Noel sa kanyang mga sugat at pinagsabihan ito sa pagtaya ng kanyang buhay. Ipinaalala niya kay Noel na bilang command tower, ang kanyang tungkulin ay magplano, hindi makipaglaban ng harapan, at sinabi na dapat niya itong hinayaan na lamang na siya ang lumaban. Bagaman ipinagtanggol ni Noel ang kanyang sarili, tinanggap niya ang mga alalahanin ni Alma at nangako na mas aasa sa kanya sa susunod at pinanumpaan ito sa alaala ng kanyang lolo. Natuwa si Alma at ipinangakong susuportahan si Noel bilang kanyang ate, kahit na pabiro siyang pinabulaanan ni Noel. Naging usapan nila ang tungkol kay Albert, na patuloy na tinutugis ng Gambino family.
At inisip ni Noel na makakamtan na rin ang hustisya para kay Chelsea na pinapatay ni Albert. Umaasa siyang makakapahinga na ng payapa si Chelsea. Si Rayos, isang miyembro ng Gambino family, ay lumapit kay Noel pagkatapos ng laban nila ni Koga ay nagpasalamat ng taos-puso, ipinahayag ang kanyang paghanga sa tapang ni Noel. Pinasalamatan niya si Noel sa kanyang ginawang pagliligtas sa pamilya at nangakong habang buhay na ipagpapasalamat ito. Pakiramdam ni Noel na sa pamumuno ni Rayos, ang Gambino family ay muling magiging kagalang-galang tulad ng dati nitong pamamahala bago naging masama ang reputasyon dahil kay Albert. Habang nagpapahinga si Noel, nilapitan siya ni Finocchio at inanyayahang makipag-usap ng pribado. Sa kanyang makulay na estilo, muling inalok ni Finocchio si Noel na sumali sa kanyang pamilya, binibigyan siya ng oportunidad hindi lamang para maging miyembro kundi pati na rin pamunuan ang Gambino family. Sa isang bungisngis, tinanggihan ni Noel ang alok, ipinaalala kay Finocchio na siya ay isang 16 na taong gulang lamang. Hindi alintana ni Finocchio ang edad at sinabing ang mahalaga ay ang puso at determinasyon ni Noel. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Noel, tinanggap ni Finocchio ang desisyon ni Noel ng may paggalang. Bago umalis, nagpakilala si Finocchio at sinabi na ang kanyang trabaho ay isang punisher. Isang A-rank na posisyon sa scout class. Bagaman mas mahina sa karamihan ng mga mandirigma, nagtataglay ito ng mga natatanging abilidad na kapaki-pakinabang sa laban at pati na rin sa aliw ng mga manonood. Nagbigay siya ng munting palabas, kumuha ng isang panyo, at iniligay sa kanyang at sa 3 segundo lumbas ang isang puso at sinabing ito ay ang puso ni Noel, at dito nagtatapos ang chapter 26 ng The Most Notorious Talker. Sa isang matinding engkwentro, hinarap ni Finocchio, isang mataas na opisyal sa pamilya ng Luciano. Si Noel at direktang inalok na sumali ito sa kanyang samahan. Nagbigay siya ng alok na pamunuan ang pamilyang Gambino, ipinapakita ang isang kaakit-akit na larawan ng impluwensya at respeto. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Noel, sinasabing hindi siya interesadong sumumpa ng katapatan kanino man maliban sa kanyang sarili. Hindi na tinag, inulit ni Finocchio ang alok, ngunit muling tinanggihan. Naiinis na si Finocchio at pinakawalan ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan, ang judgment, isang kakayahan bilang punisher na nagpapahintulot sa kanya na alisin ang puso ng sinumang tatanggi sa alok niya ng 2 beses. Bigla na lamang, nakita ni Noel ang kanyang puso sa kamay ni Finocchio. At hindi na niya maramdaman ang tibok nito. Ipinaliwanag ni Finocchio na habang hawak niya ang puso ni Noel, ang buhay nito ay nakatali sa kanyang kalooban, anumang tangkang tumakas o lumayo ng higit sa 5 metro ay magdudulot ng kanyang agarang kamatayan. Sa kabila ng banta, hindi natakot si Noel. Humangha si Finocchio sa kakaibang tapang at potensyal ni Noel, binabanggit na bihira ang makakita ng ganitong lakas sa isang 16 na taong gulang. Inamin niya na ang kanyang kutob ay nagsasabing si Noel ay maaaring magdala ng kapahamakan sa pamilya ng Luciano balang araw. Sa halip na matakot, kinilala ni Noel ang talino ni Finocchio sa pagnanais na tanggalin ang posibleng banta bago pa ito lumala, at tinawag niya si Finocchio dahil sa desisyong ito. Bagaman mukhang mabagsik si Finocchio, nagbigay siya ng huling pagkakataon kay Noel upang sumali, sinasabing hindi siya demonyo at mas nanaisin pang hindi patayin ang may ganitong potensyal. Kahit na tila nasa alanganin na posisyon, mabilis na nag-isip si Noel, ngunit natanto niyang walang laban si Alma, isang si rank seeker, laban kay Finocchio na may A-rank na lakas. Inisip niyang talagang wala siyang magagawa. Ngunit sa halip na sumuko, naglakas loob si Noel. Lumapit siya kay Finocchio ng buong tapang, sa kabila ng banta ng kamatayan. Tinukso niya si Finocchio na durugin ang kanyang puso, at tinawag itong duwag sa hangaring tapusin siya ng maaga. Ang matapang na asal ni Noel ay nagbigay ng kaguluhan kay Finocchio, na hindi magawang ituloy ang banta. Napagtanto niya na siya ay napangibabawan ng tapang ng isang bata lamang, at sa wakas, humagikik siya, idineklara ang lahat bilang biro. Napanumbalik ang puso ni Noel, at nagtapos ang engkwentro sa pag-alis ni Finocchio, ngunit may babala na kailangang maabot ni Noel ang kanyang pangarap na maging pinakamakapangyarihan, kung hindi ay muli siyang haharapin ni Finocchio. Sa labas, isa sa mga tauhan ni Finocchio ang nagtanong kung tama ba ang kanyang desisyon na palayain si Noel, na tila isang natatanging tao. Inamin ni Finocchio na humanga siya sa tapang at lakas ng loob ni Noel sa kabila ng kanyang kabataan at kahinaan. Sa kabila ng kanyang pabirong ugali, tila may tunay na respeto siya para sa tapang ni Noel.
Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, pabirong sinabi ng kanyang tauhan na baka may nararamdaman si Finoxio para kay Noel na ikinagalit ni Finoxio. Galit niyang tinanggihan ang ideya at pinarusahan ang tauhan ng pagbabawas ng sweldo. Nagbago ang eksena at dumating pa ang isa sa samahan ni Finoxio na sinabing nahuli na niya si Albert. Si Albert na nagmamakaawa na iligtas siya. Tinutukso ni Finoxio ang kawalan ng dangal ni Albert at ikinumpara ito kay Noel na nagpakita ng lakas ng loob kahit na nasa bingit ng kamatayan. Sa huli, ipinataw ni Finoxio kay Albert ang isang malupit na kapalaran sa kanyang pig farm kung saan gugugulin nito ang natitirang buhay sa kahiyahiyang pagkaalipin. Ipinapakita ng eksenang ito ang malupit na panig ng pagkatao ni Finoxio at ang kanyang pag-ayaw sa mga itinuturing niyang mahina at walang dangal. Pagkatapos ng isang araw, malaya na si Noel mula sa banta ni Finoxio at natanggap niya ang bayad na 50 milyong fil at isang bagay na kanyang hiniling, ang Sea-Pact of Servitude na nagbibigkis kay Koga, isang mandirigmang may kasanayan ngunit walang pag-asa. Ginamit ni Noel ang kasunduang ito upang angkinin si Koga, ngunit agad niya itong pinalaya, ipinaliwanag na wala siyang interes sa paghawak ng mga alipin. Ipinaliwanag niya na ang kanyang layunin ay tumayo sa tuktok ng mundo ng mga seeker, at nais lamang niya ng mga kasamahan na may lakas at kasarinlan, hindi ang mahina at sunod-sunuran. Naantig si Koga sa paninindigan ni Noel at ipinahayag ang kanyang kagustuhan na sumama sa kanya. At nangako na magbabagong anyo mula sa pagiging payat na asong gala, patungo sa pagiging mabangis na lobo na hinahanap ni Noel. Sa pangako ni Koga, nakatagpo si Noel ng bagong kaalyado na buong pusong handang tulungan siyang maabot ang kanyang ambisyon. Ang kabanata na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa personal na prinsipyo ni Noel kundi nagpapakita rin ng loyal na kasamahan na maaari niyang makuha sa kanyang daan patungo sa kapangyarihan. Ang kanyang pagtatagpo kay Finoxio ay nagsisilbing mahalagang yugto, pinagtitibay ang lakas ng pagkatao ni Noel at ang kanyang matinding pagtanggi na makontrol ng kahit sino, anuman ang banta. Sa isang huling eksena sa kulungan, tinatawag ng isang guard ang isang bilanggo na tinawag na Leather Mask, na nagpapakita ng isa pang karakter sa madugo at mapanganib na mundo ni Noel, at dito nagtatapos ang chapter 27 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Noong pinapasyal ni Noel si Alma sa Imperial Capital, naisipan niyang dumaan sa isang tindahan ng skill book. Pagpasok nila, binati siya ng may-ari ng tindahan ng isang ngiti, "Hindi ito eksaktong hiningi mo," sabi ng may-ari, "pero nakakuha ako ng isang skill book na sigurado akong magugustuhan mo, Noel boy." Curious, nagtanong si Noel, "Anong skill ito?" "Exorcism," sagot ng may-ari, nagulat si Noel. Ang exorcism ay isa sa mga bihirang offensive skills na available para sa mga talkers, at partikular na epektibo laban sa mga undead tulad ng mga multo at zombie, na nagbibigay sa talkers ng kalamangan laban sa karamihan ng mga undead na kalaban. Hindi ba't ito ay isang sobrang bihirang skill book na matagal mo nang wala sa stock? Sabi ni Noel, halos hindi mapigilan ang excitement. "Bibilhin ko agad." "Magkano?" 30 milyong fil, sagot ng may-ari, 30 milyong fil. Tanong ni Noel na parang hindi makapaniwala, "At hindi ako tatanggap ng hulugan," dagdag ng may-ari ng may katigasan ng loob. "Narinig ko na hindi ka pa nakabuo ng bagong grupo, kaya't hindi kita kayang pagkatiwalaan." Nalungkot si Noel at naglakad palabas ng tindahan, bumubulong sa sarili, 30 milyon. "Wala akong paraan para bayaran lahat iyon ng buo. Mukhang kailangan kong isuko ito." Habang palabas na siya, tinawag siya ng may-ari. "Sandali lang, Noel." Napatigil si Noel at lumingon pabalik, "Bibigay ko ito sa iyo ng 1 buwan, sabi ng may-ari. "Hindi ko ito ibebenta sa iba sa loob ng 1 buwan. Kung makakalikom ka ng pera sa loob ng 1 buwan, sa iyo ito. Ikaw yung nagsasabing na gusto mong malampasan ang iyong lolo na si Overdeath, di ba?" Nagningning ang mga mata ni Noel at muling napuno ng determinasyon. Mabilis siyang bumalik at nagsabi, "Sige. Makakalikom ako ng pera sa loob ng 1 buwan, kaya't huwag mong ibenta ito sa iba." Tinutukan siya ng may-ari ng mata at tumawa sa sarili. Para siyang batang sabik, naisip niya. Ngunit tumango siya kay Noel at sinabi, "Pangako." Pagkatapos ng laban nila, laban sa Gambino family, bumalik si Noel sa tindahan ng may tagumpay. Kasama si Alma, isa sa mga kasama niya sa grupo, na nakabili na ng kanyang sariling skill book. "Ano ang skill book na binili mo, Alma?" Tanong ni Noel. "Armor piercing," sagot niya.
Isang throwing skill na kalahating binabawasan ang depensa ng kalaban. Nagkakahalaga ito ng 800,000 fil. Oh, at bibili pa ako nito. Hinihigpit niya ang isang malaking teddy bear na kasing taas ng tao. Ano yan? Tanong ni Noel na naguguluhan. Stuffed bear. Sagot ni Alma nang walang kaabog-abog. Nakikita ko naman yan. Pero bakit mo pa kailangan yan? Nagbaling si Alma. Nais ko sanang gamitin ito bilang body pillow kapag natutulog ako. Huwag. Sagot ni Noel. Ibalik mo yan. Hindi madaling sumuko si Alma. Yung skill book ay 800,000 fil, at itong stuffed bear ay 200,000 fil, kaya't sakto lang sa 1,000,000 budget na ibinigay mo sa akin. Gusto mong i-expense sa party? Huwag na huwag. Bukod pa riyan, 200,000 fil ay sobrang taas para sa isang teddy bear. Nagpout si Alma. Oh, halika na. Bilhin mo na lang sa akin. No means no. Ang batang matigas ang ulo ay hindi anak ko. Bumuntong hininga si Alma. Sige na, bibitawan ko na. Pero sa ganitong kaso, ikaw ang magiging body pillow ko. Kapag oras na ng tulog, pupunta ako sa kwarto mo, kaya't iwan mo ang bintana mong nakabukas. Hindi na nga mahalaga, makakapasok pa rin ako kahit nakalok. Nag-isip si Noel, at pagkatapos ng isang saglit ng pag-iisip, napabuntong hininga siya. Sige na, sabi niya at binili ang teddy bear para kay Alma. Sa wakas, ginamit niya ang reward na nakuha niya mula sa laban nila sa Gambino family upang bilhin ang exorcism skill book. Tuwang-tuwa siya na madadagdagan ang kanyang arsenal ng isang bihirang skill. At dito nagtatapos ang chapter 27.1 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Si Noel, Alma, at Kuga ay pumapasok sa isang mapanganib na ebes, isang madilim at puno ng mana na espasyo na nasakop ng mga mapanganib na nilalang. Partikular na mga goblin sa pagkakataong ito. Ang mga abyss na tulad nito ay lumalabas kapag ang konsentrasyon ng mana ay umabot sa kritikal na antas, at bawat isa ay pinamumunuan ng isang boss na nilalang na kailangang talunin upang malinis ang lugar. Habang nabubuhay ang boss, patuloy na kumakalat ang abyss na nagdudulot ng panganib sa kalapit na rehiyon. Sama-samang nagtrabaho ang tatlo upang mahanap at matalo ang boss ng abyss na ito, ang Goblin General, at alam nilang sa pagkatalo nito ay matatapos ang kanilang misyon. Nang makita ni Noel ang Goblin General, inutusan niya si Alma gamit ang kanyang kasanayan sa taktika, ang deploy tactics. Ipinag-utos niyang patumbahin ni Alma ang mga Goblin Archers at mages na nasa taas ng mga pader ng kuta, at gamit ang kanyang kasanayan na perfect throw, matagumpay niyang tinanggal ang mga banta mula sa itaas. Sa pagkakaroon ng ligtas na daan, inutusan ni Noel si Koga na sumugod sa mga kaaway sa harapan, habang ipinangako niya at ni Alma na gagawa sila ng daan para sa kanya. Habang si Koga ay sumusugod, isang goblin na may malakas na kalasag ang humarang sa kanyang daraanan, ngunit mabilis na na-intervene ni Noel at Alma. Ginamit ni Alma ang kanyang armor piercing upang masira ang depensa ng goblin. At muling ginamit ni Noel ang Stone Howl upang gawing walang magawa ang mga kalaban. Nililinis ang daraanan ni Koga patungo sa Goblin General. Nakarating si Koga sa General at naiwasan ang unang hampas nito. Aktibado ang kanyang kasanayan sa espada na Liaisen na nagpapaikli sa braso ng General. Habang si Koga ay naghahanda na upang tapusin ang laban, bigla namang pumasok si Alma at siya ang tumapos sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng General, dahilan upang gumulong ito sa lupa. Naiinis si Koga sa pakikialam ni Alma at tinanong kung bakit niya ginawa ito, ngunit tinukso siya ni Alma, tinawag siyang mabagal sa kanyang pagkilos. Ang kanilang harutan ay nagpatawa kay Noel, na nakakita ng pagkakatulad sa mga dating kasamahan niya, ngunit alam niyang may natatanging ugali ang dalawa. Iniisip ni Noel na kahit magkaiba ang personalidad ng kanyang mga bagong kasama, nakakatulong ang mga ito sa kanya upang makabalik sa trabahong mahal niya matapos ang mga hamon sa kanyang dating koponan. Pagkatapos ng laban, nagreklamo si Alma tungkol sa masangsang na amoy ng abyss at nais nang umalis, ngunit pinaalalahanan siya ni Noel na hintayin ang materials collection team. Nang si Koga ay nagkomento na tila madali lamang ang abyss na ito, nagbabala si Noel na ang partikular na abyss na ito ay may antas na isa lamang, ang pinakamababa sa isang peligro na nagsisimula mula 1 hanggang 13. Ang mas mataas na antas ay maaaring maglabas ng mas matitinding nilalang.
Ginamit ni Alma ang pagkakataon upang biruin si Koga na pinapaalala na hindi niya kayang tapusin kahit ang mababang antas ng boss ng mag-isa. Nagiging masaya ang pagtatalo hanggang sa sila ay pinagsabihan ni Noel na tigilan ang walang kwentang away at mag-focus sa misyon. Gayunpaman, pinuri niya sila pareho para sa kanilang mahusay na pagganap at inamin niyang tagumpay ang kanilang unang laban. Masaya siya sa pagkakaroon ng ganitong mga kakayahang kasama. Nagbabago ang eksena sa isang flashback kung saan dinalaw ni Noel si Hugo, na kilala bilang puppeteer Hugo Copelius, sa kulungan. Ang mga bantay ay nagpakita ng respeto, maging takot kay Noel, na nagpapakita ng kanyang malakas na impluensya. Napansin ni Noel ang pangangayayat ni Hugo, at sinabihan siyang manatiling malusog kahit na masama ang pagkain sa kulungan. Naisip ni Hugo na ang pag-aalala ni Noel ay purong praktikal lamang upang masiguro ang kanyang buhay para sa mga susunod na plano. Nakinumpirma naman ni Noel, plano niyang linisin ang pangalan ni Hugo at isama siya sa kanyang bagong koponan. Ngunit nagdududa si Hugo, naniniwalang walang balikan ang kanyang sentensya dahil sa mahigpit na batas ng Departamento ng Hustisya. Siniguro ni Noel na may mga paraan upang lampasan ang sistema, ngunit nananatiling nag-aalinlangan si Hugo. Upang patunayan ang kanyang impluensya, inutusan ni Noel ang isang bantay na dalhan siya ng tsaa, na mabilis na sinunod ng bantay sa pagpapakita ng respeto. Kilala ni Hugo ang reputasyon ng bantay bilang brutal, ngunit natuwa siya sa ipinakitang paggalang kay Noel, na pagtatanto ang lawak ng impluensya nito. Ipinaalam ni Noel kay Hugo na handa na ang kanyang plano para sa pagpapalaya nito. Ngunit nag-aatubili pa rin si Hugo na sumali dahil sa kanyang pag-ayaw sa mga seekers at ang pag-aalinlangan sa sariling kakayahan dahil sa tagal ng kanyang pagkakakulong. Muli, sinigurado ni Noel na ituturo at ihahanda niya si Hugo sa pagiging seeker kung kinakailangan. Humingi ng tulong si Noel kay Hugo sa pagpili ng pangalan para sa kanyang bagong clan. At agad namang nakita ni Hugo ang layunin, nais ni Noel na bumuo ng emosyonal na koneksyon sa grupo. Humanga si Hugo sa katalinuhan ni Noel na tinawag siyang isang ahas na tuso at kumokontrol. Na-inspire si Noel sa ideya at nagustuhan ang ahas bilang potensyal na simbolo ng kanyang clan. Bago umalis, inialok ni Noel ang posibilidad ng mas masarap na pagkain kung agad siyang sumama, ngunit tinanggihan ito ni Hugo para sa ngayon. Sa kasalukuyan, inihayag ni Noel kay Alma at Koga ang kanyang plano na bumuo ng isang clan, isang opisyal na kinikilalang organisasyon ng mga seekers. Ipinaliwanag niya na ang mga clan lamang ang maaaring tumanggap ng mga misyong may mataas na panganib at EBIS-related na misyon ng direkta. Hindi tulad ng kanilang kasalukuyang pag-setup, malaya ang mga clan sa pagdepende sa mga panlabas na misyon mula sa ibang grupo. Sa hakbang na ito, balak ni Noel na patungo sa mas mahahalagang laban na puno ng panganib, binabalaan sina Alma at Koga na maghanda sa mas mapanganib na landas. Ngunit masaya silang pumayag sa motibasyon na umunlad. Habang sila ay naghahanda na umalis, napansin ni Koga ang kakaibang marka sa kamay ni Noel, isang rank-up pattern na simbolo ng pag-unlad at bagong yugto para sa kanilang ambisyosong leader. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 28 ng Most Notorious Talker. Si Sig Finstein, ang pinakakilala at malakas na seeker ng imperyo at submaster ng tanyag na Supreme Dragon Corps, ay kinikilala at hinahangaan ng ibang mga seeker dahil sa kanyang walang kapantay na lakas. Lalo na nang talunin niya ng mag-isa ang isang makapangyarihang Lord ng SDEP 12. Ang kanyang tagumpay ay nakagugulat para sa mga baguhan at veteranong seeker na nagpapaalala sa kanila ng kanyang kilalang titulo, ang Innocent Blade. Ang impluensya ni Sig ay umabot sa buong imperyo, kung saan siya at ilan pang tao ay kabilang sa kinikilalang antas na X-rank, mga seeker na ang lakas ay halos maituturing na makalangit. Sa hanay ng mga maalamat na tao, si Sig ay nananatiling huwaran, nagdudulot ng paghanga at paggalang mula sa mga tagahanga. Samantala, si Noel, ang batang leader ng sumisikat na party na Blue Beyond, ay sumasailalim sa sarili niyang mahalagang pagbabago. Nais niyang patibayin ang kanyang mga kakayahan bilang isang talker, isang class na nakatuon sa estratehikong suporta, kaya't dumalaw siya sa isang appraiser para mag-rank up. Ang mga appraiser ay may bihira at misteryosong trabaho. Sila lang ang makapagpapakita at makakapagpalit ng ranggo ng job class ng isang tao sa pamamagitan ng mga sinaunang ritual, matapos silang sanayin mula pagkabata na mas pahalagahan ang pananaliksik kaysa sa mga personal na relasyon. Kahit na kinamumuhian ni Noel ang kanilang walang pakialam na pag-uugali,
tiniis niya ang kawalan ng interes ng appraiser upang makuha ang tactician. Isang landas na magbibigay sa kanya ng dagdag na kontrol sa labanang panggrupo. Gayunpaman, ang appraiser ay nagpilit para sa Beast Tamer, isang hindi pangkaraniwang role na pinaghihinalaan ni Noel na para lamang sa interes ng appraiser kaysa sa kanyang mga layunin. Matibay ang paninindigan ni Noel sa pagiging tactician at sa isang tensyonadong palitan ng salita, napilitang isagawa ng appraiser ang ritual sa pamamagitan ng sinaunang wikang Gnomish. Habang ang talker role ni Noel ay nagiging tactician, nagkakaroon siya ng natatanging abilidad na lumikha ng mga paralel na proseso ng pag-isip, nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-analisa ng mga sitwasyon mula sa iba't ibang pananaw, isang makapangyarihang bentahe sa laban. Paglabas niya mula sa appraisal shop, nakasalubong ni Noel si Sig Finstein na lumapit sa kanya na tila nagkataon lamang ang kanilang pagkikita. Ang mga tagahanga at onlooker ay mabilis na nagtipon kay Sig, humihingi ng autograph at litrato, na lalo pang nagpapaalala ng kanyang estado bilang halos isang tanyag na tao. Masiglang binati ni Sig si Noel, ngunit mabilis na ipinahayag ang kanyang tunay na hangarin, ang rekrutin ang Blue Beyonds para sa Supreme Dragon Corps. Naiintindihan ni Noel ang ibig sabihin nito, ngunit tumanggi siya, ipinapahayag ang kanyang ambisyon na maging pinuno na kinikilala bilang pinakamalakas sa imperyo, isang bagay na hindi niya makakamit sa ilalim ng pamumuno ni Sig. Upang bigyang diin ang kanyang punto, tinanong ni Noel si Sig kung sino sa tingin niya ang mananalo sa laban sa pagitan niya at ni Leo Edin, isa pang ex-rank seeker at master ng karibal na clan na Pandemonium. Ang tanong ay tumama sa isang maselang bahagi ni Sig, kailangan niyang aminin na imposibleng patunayan ang kanyang kahigitan kay Leo, dahil ang isang duelo sa pagitan ng mga pinuno ng clan ay maaaring maglagay sa kanilang buhay at katatagan ng kanilang mga clan sa panganib. Si Sig, pansamantalang natigilan, ay napilitang tanggapin ito habang umaalis si Noel. Lumalim pa ang tensyon nang ang isang tagamasid ay tumawag kay Sig bilang ikalawang pinakamalakas, isang walang ingat na komento na labis na ikinagalit niya, na nagpahayag ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpapalipad sa nagsalita. Si Noel, nanonood mula sa malayo, ay napagtanto na kailangan niyang magtayo ng sarili niyang clan sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang ganitong uri ng hindi kanais-nais na atensyon mula sa mga makapangyarihang tao. 3 araw ang lumipas, handa na ang aplikasyon ni Noel para sa kanyang clan sa huling pagsusuri sa Seeker Guild, kung saan kasama niya ang kanyang mga tapat na kasamahan na sina Alma at Koga. Kinakabahan si Koga sa pagpupulong, nag-aalala na baka makaapekto ang kanyang pagganap sa pag-apruba ng kanilang clan, habang si Alma ay pabirong nagkunwaring nasa panganib ang aplikasyon, na lalo pang nagpapataas sa kanyang kaba. Nang dumating ang inspektor, nakilala ni Noel ito bilang si Harold Jenkins, isang dating kakilala na mayroon siyang malamig ngunit pamilyar na ugnayan dahil sa koneksyon ng kanyang yumaong lolo. Si Harold, mabait ngunit may pagkastrikto, ay nagsimula sa pamamagitan ng pagdedetalye ng mga tungkulin ng isang clan at ang mga inaasahan ng gobyerno, bago magsimulang magtanong sa bawat miyembro tungkol sa kanilang mga motibasyon. Bagaman walang interes si Alma, sapat ang kanyang mga sagot, samantalang si Koga ay nahihirapan sa kanyang mga sagot dahil sa kaba. Sa kabila nito, mukhang nasiyahan si Harold sa samahan at tiwala sa pagitan ng tatlo, pinupuri sila sa kanilang potensyal. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nang inaakala ni Noel na makakamtan na niya ang kanyang pangarap na magtatag ng isang clan, biglang tinanggihan ni Harold ang kanilang aplikasyon, na ikinagulat nila at nag-iwan sa kanila ng mga tanong tungkol sa tunay na hadlang sa kanilang landas. At dito nagtatapos ang chapter 29 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Ang koponan na pinamumunuan ni Noel ay determinado na magtatag ng sarili nilang clan at makamit ang tagumpay. Ngunit agad silang hinarap ng malaking balakid. Nang isumite nila ang kanilang aplikasyon sa guild, ito ay tinanggihan ni Harold, isang opisyal ng guild, na nagpaliwanag na may ipinatutupad na mas mahigpit na pamantayan. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang paghandaan ang isang paparating na krisis na nagbabanta sa imperyo. Sa una, nagulat si Noel at ang kanyang koponan sa hindi inaasahang balitang ito. Ngunit mabilis na naunawaan ni Noel ang sitwasyon. Napagtanto niya na ang mga bagong patakaran ay may kaugnayan sa nalalapit na banta ng isang Valiant. Isa sa 10 maalamat na dakilang hari ng mga demonyo na may kakayahang magwasak ng buong kaharian. Hinarap niya si Harold tungkol sa kanyang teorya at kinumpirma ito ng opisyal.
Ipinaliwanag ni Harold na inaasahan ang isang pambihirang pagputok ng mana sa loob ng isang taon na magdudulot ng isang bangin kung saan makakapasok ang isang Valiant sa kanilang mundo. Dahil dito, kinakailangang maghanda ang imperyo sa pamamagitan ng pagtipon sa pinakamalalakas na Seekers, lalo na ang mga kabilang sa mga elite na Regalia clan. Sa kabila nito, diretsahang sinabi ni Harold na hindi sapat ang lakas ng koponan ni Noel para makapasa sa mga pamantayang ito, kaya tinanggihan ang kanilang aplikasyon. Ang mga salitang ito, na maaaring magpabagsak sa iba, ay lalong nagpapatibay sa determinasyon ni Noel. Buong tapang niyang idineklara na hindi lamang makakatugon ang kanyang koponan sa mahigpit na pamantayan ng guild, kundi makakamit nila ang status ng Regalia sa loob lamang ng 6 na buwan. Isang mapangahas na pahayag lalo na't napakalaki ng mga hamon na kailangang harapin. Nakikita ni Noel ang nalalapit na krisis bilang isang pagkakataon upang maitatak ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Kung makakabangon ang kanyang koponan at makikipaglaban sa unahan laban sa Valiant, ang kanilang tagumpay ay hindi lamang magliligtas sa sangkatauhan kundi magtatatak din ng kanilang pamana bilang isa sa pinakadakilang clan sa kasaysayan. Habang nag-aalinlangan, hindi maiwasan ni Harold na humanga sa kumpiyansa at ambisyon ni Noel. Sa kabila ng pagiging isang talker, isang uri ng trabaho na itinuturing na mahina, patuloy na nilalampasan ni Noel ang mga inaasahan. Nagmuni-muni si Harold sa katatagan ng binata at, na-inspire sa kanyang diwa, naglagay ng kanyang tiwala sa kanya. Maging si Harold ay tumaya sa kanyang apo na si Marion, isang tagapag-inspeksyon ng makapangyarihang Regalia clan na Pandemonium. Ipinusta niya na malalampasan ni Noel ang kandidato ni Marion na si Leo bilang perpektong leader para sa labanang ito ng sangkatauhan. Samantala, hindi nag-aksaya ng oras si Noel sa pagbuo ng plano. Alam niyang hindi sapat ang mga tradisyonal na pamamaraan upang makamit ang kanilang mga layunin sa maikling panahong itinakda niya. Kaya't nagdisenyo siya ng isang di-karaniwang at ambisyosong estratehiya. Plano niyang mabilis na makakuha ng kasikatan at mga tagumpay, gamit hindi lamang ang natatanging kakayahan ng kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin ang kanilang mga kahangahangang pinagmulan. Sa ganitong paraan, umaasa siyang makuha ang atensyon ng publiko, lumikha ng malawakang suporta, at pilitin ang guild na kilalanin ang kanilang halaga. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang kontrobersya sa kanyang diskarte. Nagdadalawang isip ang kanyang mga kasamahan sa simula. Nahihirapan silang tanggapin ang kanyang mga di-tradisyonal at minsang tusong paraan. Ngunit sa pag-unawa sa bigat ng kanilang sitwasyon at sa matibay na determinasyon ng kanilang lider, nagpasya silang sumunod sa kanya. Sa kabila ng kanilang mga alinlangan, nagtitiwala sila sa pangitain ni Noel at buong puso nilang tinanggap ang hamon upang makamit ang kanilang sama-samang pangarap. Sa harap ng napakalaking mga balakid, determinado si Noel na patunayan na kahit ang mga minamaliit at itinatakwil ay maaaring makamit ang kadakilaan sa pamamagitan ng dalisay na kalooban, diskarte, at walang takot na ambisyon. Nakahanda na ang entablado para sa isang epikong laban ng mga ideal, lakas, at determinasyon, habang si Noel ay nagsusumikap na maitatak ang kanyang pangalan sa kasaysayan at pangunahan ang kanyang koponan tungo sa tagumpay. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 30 ng Most Notorious Talker. Napagtanto ni Noel ang matinding banta ng Valiant na nakatakdang dumating sa loob ng 1 taon. Kaya't itinigil muna niya ang pagbuo ng kanyang clan at tumuon sa isang matapang na layunin, maging isang Regalia, ang pinakamataas na ranggo sa mundo ng mga Seeker, sa loob ng 6 na buwan. Ang tila imposibleng ambisyong ito ay ibinahagi sa kanyang mga kasamahan na nag-react ng may pagdududa at pagkabalisa. Tinanong ni Koga ang pagiging praktikal ng plano, habang tinuligsa naman ni Alma ang mga pamamaraan ni Noel bilang madumi, subalit ngumiti lamang si Noel sa kanilang mga puna. Kinagabihan, nakipagkita si Noel kay Loki na natapos ang isang gawain na iniutos ni Noel. Bagamat tumanggi si Loki na tanggapin ang bayad dahil sa utang na loob mula sa nakaraan, iginiit ni Noel na bayad na ang lahat ng utang. Ang kanilang usapan ay nagbunyag na ang hiling ni Noel ay magtipon ng impormasyon tungkol sa lahat ng Barrank Seekers sa kabisera, lalo na kay Leon Frederick, ang kilalang leader ng Fairy Winged Knights. Pinaghinalaan ni Loki ang tunay na motibo ni Noel, ngunit mumiti lamang si Noel, hindi isiniwalat ang kanyang layunin. Samantala, nagpatuloy si Alma sa kanyang pagsasanay kasama si Licia, nakipagtagisan sa isang mock battle upang mapabuti ang kanyang kakayahan.
Sa kabila ng mabilis na atake ni Alma, magaling na na-counter ni Licia ang kanyang dalaw, gamit ang blind spots ni Alma at nanalo ng walang kahirap-hirap. Sinamantala ni Licia ang pagkakataon upang punahin ang pagiging angkop ni Alma bilang rearguard, binigyang diin ang kakulangan nito sa composure at estratehikong foresight, mga katangiang mahalaga upang masuportahan ang grupo kung sakaling mawala si Noel. Bagamat unay tumutol si Alma sa mapanuring opinyon ni Licia, sa huli ay inamin niyang mas bagay siya sa isang vanguard role. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Ofelia, isang senior seeker na masiglang bumati kay Licia at nagtanong tungkol kay Alma. Ipinakilala ni Licia si Alma bilang isang baguhang seeker na kanyang ginagabayan. Dumating din ang grupo ni Ofelia, kabilang ang kanilang leader na si Leon Frederick, na magiliw na nagpakilala bilang pinuno ng SK Wawing Knights. Ang grupo ay nagpakita ng kabutihan at inalok ng tulong si Alma, ngunit binalaan ni Ofelia si Alma tungkol sa isang kilalang seeker na si Noel Stollen. Sinabi niyang konektado ito sa Yakuza at inaatake ang sinumang sumasalungat sa kanya. Gayunpaman, pinagsabihan ni Leon si Ofelia na huwag basta maniwala sa mga hindi kumpirmadong chismis at hinimok na mag-ingat bago humusga. Kinagabihan, dinala ni Noel sina Kuga at Alma sa Rockbird's Big Bar, isang eksklusibong lugar na dinarayo ng mga top rank seekers. Nag-alala si Kuga tungkol sa kanilang pagpasok dahil mahigpit ang mga patakaran sa bar, ngunit tiniyak ni Noel na may paraan para makalusot. Pagpasok nila, sinalubong sila ng mga mapanuring tingin, lalo na mula kay Edgar, isang kilalang rank seeker. Natakot sina Alma at Kuga sa posibleng sagupaan, ngunit buong kumpiyansang hinarap ni Noel ang sitwasyon. Gamit ang matalas na pananalita at husay sa pagmamanipula, napilitang umatras si Edgar nang hindi gumagamit ng dahas. Ibinunyag pa ni Noel ang sensitibong impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Edgar, dahilan upang mawalan ito ng lakas ng loob. Ang tagpong ito ay nag-iwan kay Alma at Kuga ng paghanga at pagkabahala. Kapwa inamin na ang pagiging tuso at walang awang likas ni Noel ang tunay na dahilan kung bakit siya nakakatakot. Nang makaupo na sila, biglang dumating sina Ofelia at ang kanyang grupo, dahilan upang magulat si Alma. Napansin siya ni Ofelia at nagulat na makita siyang nasa bar. Inihahanda ang entablado para sa isang tensyonadong engkwentro sa pagitan ng Blue Beyond ni Noel at ng makapangyarihang SK Wawing Knights. Nagtagpo sina Noel at ang kanyang grupo sa kilalang SK Wawing Knights sa Rockbird's Big Bar, na nagbunsod ng tensyon at masalimuot na sagupaan. Nagsimula ang tagpo ng makilala ni Ofelia, isang miyembro ng SK Wawing Knights, si Alma na kasama sa grupo ni Noel. Nagulat si Ofelia at tinanong kung bakit naroon si Alma, na inalala niyang baguhan pa lamang. Ramdam ang posibleng alitan, ginamit ni Noel ang kanyang kakayahang telepatikong link upang kausapin si Alma. Napag-alaman niya na kakilala ni Licia si Ofelia. Naisip din ni Noel na ang impresyon ni Ofelia tungkol sa kanya ay dulot ng mga kumakalat na chismis. Bagamat binalaan siya ni Alma na iwasan ang gulo, pinili ni Noel na lalong asarin si Ofelia, nagpapakita ng kanyang tusong ugali. Nang harapin na ni Ofelia si Noel, tumindi ang tensyon. Inakusahan siya ni Ofelia ng mabigat na kasalanan, ang pagbebenta sa mga kasamahan bilang alipin. Sa halip na itanggi, buong lamig itong inamin ni Noel at sinabing ito'y isang desisyon para sa kanyang pag-unlad. Tinawag niyang mahahalagang yaman ang mga taong ibinenta niya, na lalo pang nagpagalit kay Ofelia. Sinubukan ni Ofelia na harapin si Noel ng pisikal, ngunit hinarang siya ni Kuga, ang matapat na kasamahan ni Noel. Ipinakita ni Kuga ang kanyang kahanga-hangang lakas ng loob at binalaan si Ofelia na huwag gumamit ng karahasan, sabay bantang gaganti kung ipipilit nito ang galit. Napansin ang gulo ni Leon, ang leader ng SK Wawing Knights, at sinubukang kalmahin ang sitwasyon. Pagkatapos marinig ang magkabilang panig, humingi ng paumanhin si Leon para sa ginawa ni Ofelia, ngunit nainis nang insultuhin ito ni Noel, tinawag pang mas mababa kaysa aso. Nagresulta ito sa mainit na argumento kung saan sinabi ni Leon na hindi karapat-dapat si Noel bilang isang seeker dahil sa kanyang kawalan ng malasakit sa mga kasamahan. Gayunpaman, hindi na tinag si Noel at tinugunan ang mga salita ni Leon ng matalas na tugon at sarkasmo. Natapos ang sagupaan nang umatras si Leon habang hinabol siya ni Ofelia. Pagkatapos ng tagpo, inalala ni Leon ang nangyari kasama ang kanyang mga kasamahan, partikular na si Kaim. Tinulungan siya ng grupo na maunawaan na ang kanilang pagkiling at selos ang nag-udyok sa kanilang asal.
Inamin ni Leon na ang kanyang inis kay Noel ay dulot ng inggit sa kabataan, tapang, at mabilis na pag-angat ni Noel sa kabila ng pagiging talker, na itinuturing na pinakamahina sa mga seeker class. Pinagaan ni Caim ang kanyang loob, sinasabing ang selos, kung gagamitin ng tama, ay maaaring magsilbing inspirasyon upang umunlad. Idinagdag din niya na ang tunggalian sa pagitan ng Blue Beyond at ng Skyway Knights ay maaaring magdala ng benepisyo sa magkabilang panig. Napunta ang kanilang usapan sa pagbuo ng sarili nilang clan, isang layuning pinasigla ng mga liham na naghihikayat sa mga karapat-dapat na partido na magtatag ng mga clan. Bagamat medyo na-insulto si Leon na napag-usapan na ito ng kanyang mga kasamahan nang wala siya, sa huli ay sumang-ayon siya, nakikita ito bilang pagkakataon upang itaguyod ang kanilang grupo sa mundo ng mga seeker. Samantala, muling nagtipon sina Noel at ang kanyang grupo sa bar upang talakayin ang kaganapan at ang kahalagahan nito. Kinumpirma ni Koga na ang Skyway Knights ang target ng plano ni Noel upang itaas ang reputasyon ng kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Noel na ang mga tagumpay sa mundo ng mga seeker ay may kabuluhan lamang kapag ikinumpara sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kahusayan, laban sa mga respetadong grupo tulad ng Skyway Knights, maipapakita ng Blue Beyond ang kanilang halaga. Ibinunyag ni Noel ang kanyang ambisyon. Gagamitin niya ang mga sitwasyon upang magdulot ng pagbagsak sa Skyway Knights, at kapag nagkataon, gagamitin niya ito bilang pagkakataon upang umangat. Sa kanyang pananaw, kahit ang pinakamalakas na kalaban ay maaaring pabagsakin, at kapag nangyari ito, magsisilbi silang kasangkapan para sa kanyang tagumpay. Ang revelasyong ito ay nagpakita ng kalkulado at walang awang diskarte ni Noel sa kompetitibong mundo ng mga seeker, at nagtakda ng entablado para sa isang mabangis na tunggalian sa pagitan ng Blue Beyond at Skyway Knights. Si Leon at Caim ay pumunta sa Seekers Guild upang isumit ang aplikasyon ng Skyway Knights para maging isang kinikilalang clan. Dahil abala sina Ophelia at Vlaclav sa ibang bagay, silang dalawa ang humawak sa proseso. Pagdating nila at paglahad ng kanilang layunin, agad silang dinala sa isang silid-pulong. Karaniwan, ang mga ganitong aplikasyon ay nangangailangan ng mga appointment at ilang araw ng paghihintay para sa panayam, kaya't naging palaisipan sa kanila ang agarang pagtugon ng guild. Ilang sandali pa, pumasok si Harold Jenkins, ang inspektor no 3 ng Seekers Guild, upang magsagawa ng pulong. Pinuri ni Harold ang Skyway Knights bilang pinakamalakas na grupo na hindi pa kaanib sa anumang clan, at inalala ang kanilang tagumpay sa dragon killing, isang pambihirang gawain kahit sa mga kilalang clan. Sa kabila ng papuri, ikinagulat nina Leon at Caim nang biglang tanggihan ni Harold ang kanilang aplikasyon. Ipinaliwanag ni Harold na ang pagtanggi ay hindi dahil sa kakulangan ng Skyway Knights, kundi sa estratehiyang pangkalahatan ng guild na may kaugnayan sa paparating na krisis. Inihayag niyang may darating na Valiant, isa sa 10 hari ng Netherworld, sa loob ng 1 taon. Upang paghandaan ito, nais ng guild na patatagin ang mga umiiral na clan sa pamamagitan ng paglilimita sa pagbuo ng mga bago, upang mapokus ang mga rekurso at misyon. Kinuwestiyon din ni Harold ang timing ng kanilang aplikasyon, na anya ay nagpapakita ng kawalan ng ambisyon. Sinabi niyang ang kanilang pagkaatraso sa pagbuo ng clan ay dahilan upang pagdudahan ng guild kung kaya pa bang lumakas ng Skyway Knights. Lalong nakadagdag sa kanilang kalituhan ang liham na natanggap nila na nag-imbita sa kanila na magtayo ng clan. Subalit, itinanggi ni Harold at maaring isa lang itong biro para sa kanila, dahil dito, nagmakaawa si Leon na bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Matapos ang deliberasyon, pumayag si Harold na bigyan sila ng pagsubok. Upang pumasa, kailangan nilang talunin ang Dantalion, isang depth 8 na halimaw na kilala sa kakayahan nitong magbasa ng isipan at sa kalupitan nito. Gayunpaman, may dagdag na hamon, kailangan nilang makipagpaligsahan sa Blue Beyond, isang grupo na tumutol din sa pagtanggi ng kanilang aplikasyon. Ang unang grupo na makakatalo sa Dantalion ang tatanghaling panalo. Habang ang matatalo ay kailangang mag-disband at hindi na maaaring magtrabaho bilang magkakasama. Mataas ang pusta, kaya't kapwa panig ang pumirma sa kasunduan sa kabila ng bigat ng mga kondisyon. Lalo pang tumindi ang tensyon nang muling pumasok sa eksena si Noel, ang leader ng Blue Beyond. Ipinakita niya ang kanyang talas ng isip at manipulasyong taktika sa pamamagitan ng paghingi ng kondisyon na dapat lahat ng membro ng parehong partido ay nasa maayos na kalagayan hanggang sa araw ng pagsubok. Ang patakarang ito ay sinigurado na walang grupo ang makakagawa ng sabotahe bago pa magsimula ang kompetisyon.
Bukod dito, inakusahan ni Noel ang SK Wawing Knights ng maling gawain, partikular na ang insidente kay Ophelia, na lalong nagpalala ng tensyon. Samantala, ipinaliwanag ni Harold ang mga tuntunin, bagaman pinapayagan ang pakikialam sa isa't isa sa loob ng pagsubok, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay. Gamit ang kanyang kakayahan, babantayan ni Harold ang lahat ng kilos sa loob ng e-base upang matiyak ang patas na laban, habang naghahanda para sa pagsubok. Ginamit ni Noel ang kanyang manipulasyon upang subukang sirain ang pagkakaisa ng SK Wawing Knights. Kinausap niya si Kaim ng pribado, binuksan ang mga insekuridad nito, at tinanong kung bakit sinusuportahan pa rin nito si Leon sa kabila ng sarili nitong mga ambisyon. Sinabi niyang ang kasalukuyang istruktura ng SK Wawing Knights ay warped at magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Bagaman inamin ni Kaim ang ilang katotohanan sa sinabi ni Noel, tinanggihan niya ang ideya ng pagtatraidor at inulit ang kanyang paninindigan na suportahan si Leon bilang isang nakatatandang kapatid. Sa kabila nito, binalaan siya ni Noel na kung hindi siya kikilos, si Leon mismo ang maaaring magtaksil sa kanya balang araw. Dumating ang araw ng pagsubok, at parehong partido ang nagtungo sa e-base, matatag ang determinasyon, ngunit maingat sa isa't isa. Inulit ni Harold ang mga patakaran at ang matataas na pusta. Ang matatalo ay kailangang mag-disband at hindi na maaaring magtrabaho bilang isang grupo. Habang sumumpa sina Leon at Noel na susunod sa mga patakaran, ipinakita ni Leon ang respeto sa kakayahan ng Blue Beyond ngunit ipinangako ang kanyang buong lakas sa laban. Samantala, si Noel, na palaging kumpiyansa, ay nagpahiwatig ng tiwala sa kanyang plano para manalo. Habang sumigaw si Harold ng hudyat na simula, pumasok na ang parehong partido sa e-base, handa na sa isang matinding pagsubok ng lakas, talino, at pagkakaisa. Ang kapalaran ng SK Wawing Knights at Blue Beyond ay nakasalalay sa labanang ito, na puno ng intriga at tensyon sa bawat hakbang. Si Leon at ang SK Wawing Knights ay buong determinasyong pumasok sa e-base upang harapin ang Dantalyon at patunayan ang kanilang kakayahan. Ngunit laking gulat nila nang matagpuan si Noel at ang kanyang grupo na kampanteng naghahanda ng piknik, na para bang hindi alintana ang bigat ng sitwasyon. Hinarap ni Leon si Noel at tinanong kung bakit tila hindi niya sineseryoso ang mahalagang pagsubok. Sa halip, kalmadong ipinaliwanag ni Noel na hindi sila maaaring lumaban ng gutom at walang balak magmadali, iginiit ang karapatan niyang unahin ang kanyang sariling estratehiya. Ang walang pakundangang pag-ugali na ito ay nagdulot ng pagkadismaya kay Leon na nagpumilit na seryosohin nila ang pagsubok. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Kaim, isa sa kanyang mga kasama, na huwag na itong patulan at magtuon na lamang sa kanilang tunay na layunin, ang patunayan ang kanilang sarili bilang karapat-dapat na bumuo ng isang clan. Habang naglalakad papasok sa mas malalim na bahagi ng e-base, isiniwalat ng mga kasamahan ni Leon ang nakakagulat na katotohanan bago magsimula ang pagsubok. Nilapitan sila ni Noel isa-isa at tinangkang pag-alinlanganin sa pamamagitan ng paghikayat na ipagkanulo si Leon at ang kanilang grupo. Bawat isa ay nagbahagi ng kanilang karanasan, kung saan inalok sila ni Noel ng mga malabong pangako ng kalayaan, kapalit ng pagtataksil. Bagamat walang tumanggap sa alok, nagdulot ito ng kaunting kaba at tensyon sa grupo. Sa huli, nagkaisa ang SK Wawing Knights na mananatili silang tapat sa isa't isa, at kinilala nila ang taktika ni Noel bilang isang paraan upang pahinain ang kanilang loob. Bagamat hindi sang-ayon si Leon sa mapanlinlang na paraan ni Noel, inamin niya ang talas ng isip nito. Nagmungkahi siya na kung manalo ang SK Wawing Knights, anyayahan nila si Noel at ang kanyang grupo na sumali sa kanila. Naniniwala si Leon na may potensyal si Noel, at sa tamang gabay, maaari itong magamit sa positibong paraan. Samantala, nakaharap ng SK Wawing Knights ang isang puwersa ng 200 kin ng Dantalyon. Sa ilalim ng tumpak na pamumuno ni Leon, ipinakita nila ang kanilang mahusay na pagkakaisa at mabilis na nalipol ang mga kalaban. Sa paggamit ng kanyang bihirang kombinasyon ng kakayahang makipaglaban sa harap at pagiging mahusay na taktiko, maayos niyang naorganisa ang laban, gamit ang mga kasanayang depensibo at pagpapagaling na likas sa Knight E-Class. Matapos ang tagumpay, muli silang nagtipon upang maghanda para sa huling labanan sa mismong Dantalyon, determinado na tapusin ang pagsubok. Sa kabilang banda, nag-uusap sina Noel at ang kanyang koponan tungkol sa kanilang hindi pangkaraniwang diskarte. Inilahad ni Koga ang kanyang pag-aalala sa kanilang tila kampanteng asal, nag-aalala na baka mauna ang SK Wawing Knights na talunin ang Dantalyon na magreresulta sa pagkakawatak-watak ng grupo ni Noel.
Sa kabila nito, buong kumpiyansang sinigurado ni Noel na may kondisyon para talunin ang Dantalyon na hindi magagampanan ng Eseri Winged Knights. Ipinaliwanag niya ang kanyang pagsusuri sa pamumuno ni Leon, bagamat mahusay itong taktiko at mandirigma, ang labis na pagtutok nito sa siguradong tagumpay ang nagiging limitasyon nito. Ang sobrang pag-iingat na ito, ani Noel, ang magpipigil sa Eseri Winged Knights na gumawa ng matapang na hakbang na kinakailangan upang magtagumpay. Inilahad pa ni Noel na ang kanyang naunang mga pakikipag-usap sa Eseri Winged Knights ay sadyang dinisenyo upang magdulot ng pagdududa at kawalang katiyakan sa kanilang hanay. Bagamat itinanggi niyang may masamang intensyon, umasa siya sa paggamit ng psikolohikal na kahinaan ng grupo ni Leon. Buong tiwala ni Noel na ang mga binhi ng alitan na itinanim niya ay magbubunga at ang labis na pagsandig ni Leon sa ligtas na estratehiya ang magiging sanhi ng pagbagsak ng Eseri Winged Knights. Habang nag-aalangan pa rin si Koga, nanatili si Noel sa kanyang paniniwala na ang kanyang maingat na pagkalkula ang magtitiyak ng kanilang tagumpay, habang ang Eseri Winged Knights ay bumigay sa bigat ng kanyang psikolohikal na taktika. At dito nagtatapos ang chapter 34 ng The Most Notorious Talker. Nagustuhan nyo ba? Si Leon, ang matatag na pinuno ng Eseri Winged Knights, ay pinamunuan ang kanyang koponan matapos makumpirma ang paglipol sa mga kasamahan ng Dantalyon. Naghahanda para sa paparating na labanan. Sa kanilang pagkikita sa Dantalyon, isang napakalaking nilalang na naglalabas ng nakamamatay na presensya, agad na sinuri ni Leon ang lakas nito. Hindi tulad ng karaniwang mga halimaw, ang Dantalyon ay may kakaibang kakayahang basahin ang isip na nagpapahirap sa sinuman na makapanlinlang dito. Pinagsama pa ito sa pambihirang lakas, bilis, at katalinuhan, kaya't nahihirapan ang Eseri Winged Knights na makahanap ng epektibong estratehiya. Sa kabila ng hamon, nagawa ni Leon, gamit ang kanyang mahusay na daloy ng mahika, na tamaan ang Dantalyon gamit ang kanyang makapangyarihang divine impact, na sinasamantala ang kahinaan nito sa mga sagradong katangian. Subalit, mabilis na gumanti ang halimaw, naghahagis ng mga bato na nagdulot ng malubhang pinsala, kabilang na ang pagkawala ng braso ni Ophelia, na nagtulak sa koponan sa mas delikadong kalagayan. Inutusan ni Leon ang pag-atras habang pinoprotektahan ang kanyang mga kasamahan gamit ang Holy Shield at Iron Will. Habang nagkukubli sa loob ng isang proteksyon na hadlang, sinubukan ng koponan na magtipon muli. Sa pamamagitan ng healing skill ni Leon, muling naikabit ang nawalang braso ni Ophelia, ngunit hindi niya ito magamit ng maayos. Habang bumabagsak ang morale ng koponan, iminungkahi ni Caim ang isang desperadong plano. Gagamitin niya ang sarili bilang pain upang makadistract sa Dantalyon na magbibigay kay Leon ng pagkakataong gamitin ang kanyang pinakamalakas na kakayahan, ang Seraphim Blade. Gayunpaman, napakalaki ng panganib ng plano dahil maaaring mawasak ang hadlang sa kalagitnaan ng laban, ilalantad ang buong koponan sa panganib. Mariing tinanggihan ni Leon ang plano, tumatangging magsakripisyo ng kahit sino sa kanyang mga kasamahan. Sa halip, nagmungkahi siya ng alternatibo. Isuko ang kanilang kasalukuyang misyon at makipag-alyansa sa kanilang mga karibal, ang koponan ni Noel, upang talunin ang Dantalyon ng walang buhay na masasayang. Ang mungkahi ni Leon ay lubos na ikinagulat ng Eseri Winged Knights. Si Caim, partikular na, ay nagpakita ng matinding pagtutol, inaakusahan si Leon ng pagtataksil sa mga prinsipyo ng kanilang koponan at mas pinagkakatiwalaan ang isang kalaban kaysa sa sariling kasamahan. Pinanatili ni Leon ang kanyang kalmado at ipinaliwanag na ang sitwasyon nila ngayon ay hindi na kayang tiisin ang anumang alitan sa loob ng koponan. Ang kanyang pahayag ng pagtitiwala kay Noel higit kay Caim ay lubhang sumugat sa huli, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng pagkakanulo at pagkakahiwalay. Sa sobrang bigat ng emosyon, tuluyang bumigay ang kontrol ni Caim. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Leon na siya'y kalmahin, napuno si Caim ng galit. Sa isang hindi inaasahang kilos, hinugot niya ang kanyang punyal at sinaksak si Leon. Ang nakakagulat na pangyayari ay nag-iwan sa buong koponan na nagulantang, na sina Blacklav at Ophelia, ay huli na para pigilan ito. Ang pagbagsak ni Leon ay nagmarka ng nakakasindak na punto ng pagbabago para sa Eseri Winged Knights. Sa kanilang pinuno na malubhang nasugatan, ang kanilang pagkakaisa nawasak, at ang hindi mapigilang Dantalyon na patuloy na nagbabanta, ang dating may pagmamalaking koponan ay nasa bingit ng pagguho. Ang laban sa Dantalyon ay hindi na lamang isang pisikal na hamon, kundi isang nakapanghihinang pagsubok ng kanilang determinasyon, tiwala, at kakayahang malampasan ang pagtataksil sa gitna ng halos imposibleng mga hamon.
At dito nagtatapos ang chapter 35 ng The Most Notorious Talker, si Caim, na labis nang nababalot ng matinding inggit at pagkadismaya. Hinarap si Leon sa isang emosyonal na tagpo. Inakusahan niya si Leon ng pagtataksil sa tiwala niya at sa pagiging kakampi ni Noel na kinamumuhian ni Caim. Habang lumuluha, isinambulat ni Caim ang lahat ng sama ng loob at bigla ang niyakap si Leon, ngunit pagkatapos ay biglang hinugot ang kanyang punyal at sinugatan ito. Ang pag-atake, bagaman hindi nakamamatay, ay maingat na pinlano, ginamit ni Caim ang isang patalim na may lasong pampamanhid upang hindi makagalaw si Leon. Lubos na nabigla sina Ophelia at Vlaclav, agad silang tumakbo upang tulungan si Leon. Habang naghahanap ng pampagaling na potion, kalmado pa rin na sinabi ni Caim na hindi delikado ang buhay ni Leon, ngunit tiyak na hindi ito makakagalaw sa ngayon dahil sa lason ng paralisismo. Ibinunyag ni Caim ang lalim ng kanyang hinanakit. Habang patuloy na lumuluha, inamin niya ang matagal na niyang pagkainggit sa talento at mga tagumpay ni Leon. Bagamat hinangaan niya si Leon bilang isang kakampi, at itinuring bilang nakababatang kapatid, ang walang tigil na pagkukumpara sa kanilang dalawa at ang palaging pagkakait sa kanyang mga pagsisikap ay labis na nakapagpahirap sa kanya. Sa mga flashback, makikita ang mga hamon na pinagdaanan ni Caim. Sa kanilang panahon ng pagsasanay, pinuri ng isang instruktor ang galing ni Leon. Habang tila minamaliit ang pagsusumikap ni Caim, sinasabing si Leon ay nagpipigil lamang sa isang ehersisyo upang hindi siya malamangan. Kalaunan, kahit sa mga tagumpay ni Caim tulad ng pagkakapatay niya sa Ayatar. Mas inuna ng mga reporter ang mga nagawa ni Leon na tila binabaliwala ang pagsisikap ni Caim. Ang mga sandaling ito ng pagmamaliit at hindi pagpapahalaga ay unti-unting naipon hanggang sa tuluyan itong sumabog. Habang nakahandusay at hindi makagalaw, iniisip ni Leon ang mga sinabi ni Caim na may halong pagkagulat at pagsisisi. Napagtanto niya, marahil huli na hindi niya kailanman tunay na nauunawaan ang sakit na dinadala ni Caim o ang bigat ng palaging pagkukumpara sa kanilang dalawa. Habang nagmumuni-muni si Leon sa kanyang pagkukulang bilang leader at kaibigan, biglang lumala ang sitwasyon nang dumating ang kanilang kaaway na Dantalion, isang nakakatakot at baliw na nilalang. Lubos na nagulat ang SK Wawing Knights, lalo na't aktibo pa dapat ang barrier na nagtatago sa kanila. Agad nilang natuklasan ang dahilan, si Noel Stollen, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Leon, ay biglang lumitaw. Gayunpaman, laking gulat ng lahat nang magpakita ng panunuya si Noel sa SK Wawing Knights, pasimpleng nagpapasalamat sa kanila sa pagbukas ng daan para sa kanya. Pagkatapos, hinarap niya si Dantalion. Hawak ang kanyang dalawang baril, tahasang idineklara ni Noel na papatayin niya ang halimaw at gagamitin ang bawat bahagi ng katawan nito, mula sa balat hanggang sa dugo. Tinutuyan niya ang nilalang habang naghahanda para sa laban. Sa halip na matakot, tumawa si Dantalion at nangakong siya ang papatay kay Noel. Ngunit hindi natin si Noel, buong tapang niyang sinugod ang kalaban, nagsimula ng isang matinding labanan. Lalo pang tumaas ang tensyon nang biglang sumulpot si Koga, isa pang kakampi. At naglunsad ng sorpresa mula sa itaas, tinarget ang ulo ni Dantalion para sa isang mapanirang atake. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na nilalabanan ng grupo ni Leon ang emosyonal na epekto ng pagtataksil ni Caim, ang pagkakaparalisa ni Leon, at ang nakakagulat na pagbabalik ni Noel. Ang labanan ay nagiging isang mabigat na pagsubok kung saan nakasalalay ang kanilang damdamin, katapatan, at kaligtasan, at dito nagtatapos ang chapter 36 ng The Most Notorious Talker. Si Noel Stollen at ang kanyang kupunan ay humarap sa makapangyarihang si Dantalion. Isang halimaw na napili bilang bahagi ng isang mataas na pusta na laban sa pagitan ng kanilang grupo, ang Blue Beyond, at ng Eerie Winged Knights. Nagsimula ang laban sa matapang na pagsugod ni Noel kay Dantalion, ipinapakita ang kanyang katapangan at determinasyon. Gayunpaman, unti-unting lumabas ang lalim ng talino at paghahandang ginawa ni Noel. Sa isang pagbabalik-tanaw, ipinakita na si Noel ang nagmanyobra ng halos lahat ng mga pangyayari bago ang laban. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng peking liham sa pangalan ng guild at pagtiyak na si Dantalion, isang nilalang na angkop sa kakayahan ng kanyang koponan, ang mapipili. Sinigurado ni Noel na mabibigyan ng pinakamagandang pagkakataon ang Blue Beyond na manalo. Sa kabila ng babala ni Harold, ang inspektor, tungkol sa panganib ng pagharap kay Dantalion at sa mga kasamahan nito, pati na rin sa SK Wawing Knights, tiwala si Noel sa kanyang maingat na nilutong plano. Sa laban, ipinatupad ni Noel at Koga ang isang estratehiyang tinatawag nilang pseudo SK Wawing. Ang teknikong ito,
na nakuha mula sa pagmamasid sa isa't isa sa pamamagitan ng link skill ni Noel, ay ginagaya ang mabilisang aktibasyon ng mga kasanayan na taglay ng leader ng Skywing Knights na si Leon. Gamit ang estratehiyang ito, nagawa ni Koga na salagin ang mga atake ni Dantalion nang hindi nababasa ang kanyang iniisip, kaya't nawala ng silbi ang abilidad ng halimaw na basahin ang isipan. Dagdag pa rito, ginamit ni Noel ang kanyang makapangyarihang Garm Bullet, isang magic projectile na nagkakahalaga ng 1 milyon upang sugatan ang isang braso ni Dantalion. Sa kabila ng kanilang progreso, nanatiling matatag si Dantalion, umaasa sa kanyang hayop na likas na pakiramdam upang mag-adjust at lumaban ng mas agresibo. Habang umiinit ang laban, lalo pang nagalit si Dantalion, naguguluhan kung bakit hindi nito mabasa ang isipan ni Noel at Koga. Tinukso ito ni Noel, ipinaliwanag na ang kanyang mataas na bilis ng pag-iisip, dulot ng kanyang trabaho bilang isang taktisyan, ay lampas sa kakayahan ni Dantalion na basahin ang isipan, kaya't nawawalan ng silbi ang kakayahan nito. Sa patuloy na laban at dulot ng sobrang sakit ng ulo tuwing sinusubukang basahin ang isipan ni Noel, nagdesisyon si Dantalion na hugutin ang sarili nitong third eye, na siyang pinagkukunan ng kakayahan nitong magbasa ng isipan. Ang sandaling ito ang ginamit ni Noel upang i-activate ang kanyang link skill at magbigay ng hudyat kay Alma. Na naghihintay sa labas ng EBS, si Alma, gamit ang kanyang assassin skills at bilis na lampas sa tunog, ay naglunsad ng isang biglaang pag-atake upang tapusin si Dantalion. Bagamat sinubukan ng halimaw na harangin ang kanyang atake gamit ang instinct, ginamit ni Alma ang kanyang phantom skill upang mag-espiritualisa at iwasan ang pisikal na kontak. Sa wakas, ginamit niya ang quick attack upang putulin ang ulo ni Dantalion na naging dahilan ng tagumpay ng Blue Beyond. Ang tagumpay ay isang mahalagang sandali para sa Blue Beyond, lalo na para kay Koga, na lumbas ang marka upang umangat sa ranggong G. Gayunpaman, ang kaganapan pagkatapos ng laban ay nagbunyag ng mas malalim na panloloko ni Noel. Ang mga miyembro ng Skywing Knights, partikular na si Nakaim, ay inakusahan si Noel ng pakikipagsabuatan sa guild upang manipulahin ang laban. Ipinunto niya na ang mga kilos ni Noel, kabilang na ang peking liham at ang pagpili kay Dantalion, ay maingat na binalak upang masigurado ang paborableng resulta para sa Blue Beyond. Walang pag-aalinlangan na inamin ni Noel ang kanyang mga plano, pinagtanggol ang kanyang mga aksyon sa pagsasabing ang pagkatalo ng Knights ay dahil sa kanilang kawalan ng tiwala sa isa't isa. Ang kanyang mga salita ay tumama sa masakit na katotohanan, binibigyang diin ang tensyon sa loob ng Skywing Knights, partikular na ang hindi pagkakaintindihan ni Leon at Kaim, idineklara ni Harold, na nasaksihan ang laban mula umpisa hanggang wakas, ang Blue Beyond bilang mga nagwagi, na binibigyan sila ng pahintulot na lumikha ng sariling clan. Samantala, ang Skywing Knights, ayon sa kanilang pangako, ay kailangang mabuwag. Ang tagpong ito ay parehong matamis at mapait, isang matagumpay na bagong simula para sa Blue Beyond at isang mapagpakumbabang pagtatapos para sa Skywing Knights. Ang talino, walang awang diskarte, at kakayahan ni Noel na malampasan ang kanyang mga kalaban ay nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isang taktiko na handang gawin ang lahat para sa tagumpay. At dito nagtatapos ang chapter 37 ng The Most Notorious Stalker. Matapos ang matagumpay na pagkatalo ng Blue Beyond sa makapangyarihang Dantalion at ang pagbuwag ng Skywing Knights, kumalat ang balita na parang apoy sa buong mundo ng mga seeker. Ang mga headline ay nagbalita ng pagbagsak ng tanyag na Skywing Knights at ang pagkatalo nila sa kamay ng Blue Beyond na ikinagulat ng marami, kabilang na si Leisha. Habang binabasa niya ang balita, hindi siya makapaniwala sa mabilis na pag-angat ni Noel bilang leader at mandirigma. Sa gitna ng kaguluhang ito, nahirapan ang mga dating miyembro ng Skywing Knights na hanapin ang kanilang lugar matapos ang pagbagsak ng kanilang grupo. Si Ophelia, isang tapat na miyembro ng Skywing Knights at kaibigan ni Leisha, ay bumisita sa kanya upang ipahayag na magre-resign na siya bilang seeker. Umiiyak niyang inamin na kahit anong pagsisikap niya, hindi siya naging mas malakas. Labis siyang nadurog, iniisip na hindi siya nababagay sa pagiging seeker. Bagaman nalungkot si Leisha sa desisyon ng kanyang kaibigan, naisip niya ang mapait na katotohanan ng mundo ng mga seeker, kung saan ang isang pagkatalo ay maaaring makawasak ng mga pangarap. Samantala, si Black Love ay naghahanap ng bagong landas. Nakipagkita siya kay Veronica Redborn, ang ambisyosang leader ng Crimson Mighty Blossom, na matagal nang sinusubukang kumbinsihin siyang sumali. Bagamat alam niya ang mapanlinlang na likas ni Veronica
at ang galit nito kay Noel, pumayag si Black Love na sumali sa kanyang grupo, ngunit may alinlangan tungkol sa muling pakikipagbanggaan kay Noel. Matapos makaharap si Noel bilang kalaban, napagtanto ni Black Love na si Noel ay hindi pangkaraniwang tao, isang kikatawanin ng kasamaan na ayaw na niyang labanan muli. Samantala, si Kaim, isa pang miyembro ng Airy Winged Knights, ay nalulunod sa kalungkutan sa isang bar na dati nilang pinupuntahan ni Leon, ang kanilang leader. Labis siyang binabagabag ng konsensya sa kanyang pagtataksil. Inamin niyang ang pakiramdam ng pagtarak ng kutsilyo kay Leon ay patuloy na gumugulo sa kanya. Aminado si Kaim na napaniwala siya ng mapanlinlang na salita ni Noel at kumilos ng padalos-dalos. Tinawag si Leon na taksil kahit alam niyang siya mismo ang tunay na nagkanulo. Pinayuhan siya ng bartender na harapin si Leon at magpakumbaba. Ipinaalala na sila ay parehong bilanggo ng kanilang nakaraan. Bagamat nagdadalawang isip, sinimulan ni Kaim na isaalang-alang ang posibilidad ng pakikipagkasundo. Sa isang madilim na pangyayari, si Leon mismo ay napasok sa isang patibong. Sa isang eskinita, inatake siya ni Edgar, ang kapitan ng War Eagle, na galit dahil sa pagkukumpara sa kanila sa Skyway Knights. Habang sinasaktan siya, isinumbat ni Edgar ang pagbagsak ng Skyway Knights at tinawag itong nararapat na parusa. Ngunit bago pa tuluyang masaktan si Leon, dumating si Noel at ang Blue Beyond. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng takot sa mga kasamahan ni Edgar, na nagtakbuhan palayo dahil sa reputasyon ni Noel matapos ang laban sa Skyway Knights. Humarap si Noel kay Edgar ng may nakakatakot na otoridad, pinangibabawan siya ng matatalas na salita at marahas na galaw. Matapos markahan ang mukha ni Edgar bilang babala, sinabi ni Noel na anumang pagtutol sa kanya ay magdadala ng kaparusahan hindi lamang kay Edgar, kundi pati sa lahat ng nauugnay sa kanya. Sa takot, tumakas si Edgar at pagkatapos nito, hinarap ni Noel si Leon. Sa isang tensyonadong sandali, iminungkahi ni Noel na mag-usap sila tungkol sa negosyo na nag-iwan ng misteryo kung ano ang tunay niyang balak sa bawat kaganapan. Ang pagbagsak ng Skyway Knights ay nagdulot ng malalaking pagbabago para sa mga miyembro nito. Ang bawat isa ay nakipagbuno sa kanilang kabiguan at naghanap ng paraan upang makabangon sa isang mundong walang puwang para sa kahinaan. Si Noel, ang misteryoso at walang awa na leader ng Blue Beyond, ay naging sentral na figura, binabago ang kapalaran ng mga kaalyado at kalaban sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na ambisyon, at dito nagtatapos ang chapter 38 ng The Most Notorious Talker. Matapos mailigtas ni Noel si Leon mula kay Edgar, at sa iba pa, nagmungkahi siya ng kasunduan na sumama si Leon sa kanyang bagong tatag na clan at maging submaster nito. Binanggit ni Noel ang mabilis na paglago ng kanilang kuponan, at ipinakita niyang isang maliit na hakbang lang para kay Leon ang makuha ang kapangyarihan at katayuan kapalit ng pagsama sa kanila. Si Leon, na nakahiga sa lupa at galit, ay agad na tumanggi. Ipinaparatang kay Noel na siya ang may sala sa pagbagsak ng Skyway Knights. Inakusahan niya si Noel na nakipagsabuatan sa Seeker Guild at manipulahin ang sitwasyon upang maging sanhi ng kanilang pagkatalo, pati na rin ang pagpapalakas kay Kaim upang ipagtaksil siya. Inamin ni Noel ang kanyang pakikialam sa Seeker Guild, ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang mga ginawa. Sinasabing binigyan naman niya ng makatarungang pagkakataon si Leon at ang kanyang kuponan na magtagumpay. Itinuturo din ni Noel na si Leon, bilang leader ng Skyway Knights, ay nabigo na makita at tugunan ang mga problema sa kanilang grupo, partikular na ang selos ni Kaim, na siyang naging sanhi ng kanilang pagguho. Pagkatapos, tinanong ni Noel si Leon tungkol sa kanyang kabiguan na makipag-ayos kay Kaim. Hamon niya kay Leon na ang kanyang pag-aatubili na harapin ang kanyang dating kaibigan ay dahil sa takot na malaman na may malalim na galit pala si Kaim sa kanya. Ayon kay Noel, ang isang tunay na leader ay dapat harapin ang mga isyung ito, hindi umiwas sa kanila. Si Leon, nakitang-kita ang pagkabigla, ay nagsimulang umiyak at umamin na siya ang may kasalanan sa pagbagsak ng grupo, ngunit hindi niya kayang tanggapin na lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala. Hindi niya kayang magpatawad sa sarili kung aaminin niyang siya ang dahilan ng lahat ng pagkatalo. Inulit ni Noel ang sinabi ni Leon sa kanya dati na tumayo. Tumayo at lumaban. Hinamon siya ni Noel na umangat at magpatuloy sa laban upang mapanatili ang alaala ng Skyway Knights.
Pinipilit ni Noel na bagamat unti-unting mawawala ang kanilang kaluwalhatian, may pagkakataon pa si Leon na mag-iwan ng makulay na pamana kung haharapin niya ang mga pagkatalo ng nakaraan at magpatuloy sa paglaban. Sa kabila ng pagdududa, tumayo si Leon, naguguluhan at nahihirapan, at tinanong si Noel kung ano ang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy bilang seeker. Tugon ni Noel, ito ay upang patunayan sa buong mundo na siya ang pinakamagaling na seeker. Tinanong ni Leon kung maari ba niyang paniwalaan si Noel, at nagbabala siyang kung nagsisinungaling ito, hindi siya magpapatawad. Si Noel, tila nangaasar, ay iniabot ang kamay kay Leon na nag-atubiling tanggapin ito, ngunit sa huli ay pumayag na sumama sa bagong clan. Sa guild, matapos tanggapin ni Noel at Leon ang kasunduan, binanggit ni Harold na naging matagumpay ang kanilang plano, at nagsimula ng kumalat ang mga balita tungkol sa pagkatalo ng Airy Winged Knights sa Imperial Capital. Hindi humingi ng paumanhin si Harold sa ginawa niya at sinabi na alam niyang si Noel mismo ang nagbigay ng impormasyon sa media upang ilabas ang balita. Sinasabi rin niya na ang pagkatalo ng Airy Winged Knights ay dahil sa kanilang kakulangan sa kakayahan at tiwala. Walang alinlangan na si Leon ay tinanggap na ang kanyang bahagi sa pagkatalo kaya't hindi siya nagreklamo. Inalok pa ni Harold si Leon na maaari niyang saktan siya kung nais nito, ngunit tinanggihan ito ni Leon. Dahil wala siyang kasiyahan sa pananakit ng isang matandang tao, pagkatapos, ipinahayag ni Harold na naaprubahan na ang kanilang bagong clan at ipinaabot ang isang malaking gantimpala para sa kanilang tagumpay laban kay Dantalion. Ibinigay rin niya ang isang bagong misyon, ang pagpapabagsak ng isang malakas na hayop, ang Garm, isang ghost direwolf na matatagpuan sa Crystal Canyon. Malaki ang gantimpala sa misyon, pati na ang mga materyales mula sa hayop na may mataas na halaga. Tinanggap ni Noel ang misyon at pinili itong gawin para sa kanilang lumalagong clan. Sa labas ng guild, ang kanilang bagong clan ay naging tampok ng atensyon ng mga tao. Kumakalat ang mga usap-usapan tungkol sa pagsasanib ng Blue Beyond at ang leader ng SKY Winged Knights. Ipinagmamalaki ng marami na mabilis na umaangat ang Blue Beyond sa mga ranggo ng mga pinakamataas na clan, ngunit hindi ito libre sa mga kahihinatnan. Nakita sila ni Kaim, isang dating kasapi ng SKY Winged Knights, at matalik na kaibigan ni Leon, na galit na galit. Tinawag niya si Noel bilang isang demonyo, itinuturing siya na dahilan ng pagkakabasag ng kanilang grupo. Bigla itong umatake kay Noel, na nagalit at humarap kay Noel upang ipagtanggol siya. Si Leon, nahulog sa pagitan ng kanyang lumang pagkakaibigan at ang bagong landas na tinatahak, ay tumangkilik sa kanya, handang magharap ng laban kay Kaim. Ang pangyayaring ito ay nagbabadya ng isang makulay na sagupaan sa pagitan ng dalawang dating magkaibigan, habang si Leon ay nakaharap sa isang mahirap na pasya tungkol sa kung paano niya muling aayusin ang mga nasirang ugnayan sa kanyang buhay. At dito nagtatapos ang buod ng chapter 39 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Si Kaim, na puno ng galit at paghihiganti, ay tinangkang atakihin si Noel, na sinisisi niya sa pagkakabuwag ng kanilang grupo matapos silang matalo ng Blue Beyond. Ngunit hinarang siya ni Leon, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata at dati niyang kakampi, upang protektahan si Noel. Ang tensyonadong tagpong ito ay nagbalik ng alaala ni Kaim sa kanilang kabataan, kung saan naipakita ang kanyang walang sawang optimismo at pangarap na maging isang seeker upang makita ang mas malawak na mundo at makamit ang kadakilaan. Bagamat nag-aalinlangan si Leon at naniniwalang mahina siya, patuloy siyang pinatatag ni Kaim sa pamamagitan ng kanyang tiwala at kasiguraduhan, nangakong kaya nilang lagpasan ang anumang pagsubok ng magkasama. Ang masiglang pananaw ni Kaim at ang matibay niyang suporta ang naging pundasyon ng kanilang matibay na pagkakaibigan na parang magkapatid. Sa kasalukuyan, hinarap ni Leon si Kaim, kahit wala siyang armas, at nagtagumpay sa pamamagitan ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Kaim. Habang nakahiga sa lupa, galit na inakusahan ni Kaim si Leon ng pagtatraidor at pagtalikod sa kanilang mga pangarap. Bagamat inamin ni Leon na pinili niyang tahakin ang sariling landas, tumanggi siyang magpaliwanag. Lumakad siya palayo, ngunit sa kabila ng galit, binati siya ni Kaim ng good luck, na nagpapakita ng bahagyang pagninilay sa kanilang dating pagkakaibigan. Nang marinig ito, napaluha si Leon, ngunit pinatatag ang loob, sinunod ang payo ni Noel na huwag nang lumingon. Buong damdamin ngunit may bagong determinasyon, nagpatuloy si Leon. Iniwan si Kaim habang bumabalik sa isipan ni Kaim ang masasayang alaala ng kanilang kabataan. Nagpatuloy ang eksena sa pagdating ng grupo ni Noel sa kanilang bagong nabiling clan base, isang malaking gusali na mura nilang nakuha.
Habang humahanga si Koga sa laki nito, pinagdudahan naman ni Alma ang sobrang baba ng presyo, kaya't kinulit si Noel para sa detalye. Matapos ang mga nakakatawang hindi pagkakaintindihan at tumaas na tensyon, isiniwalat ni Noel na ang presyo nito ay 20 milyon lamang, isang bargain, dahil dating execution ground ito na kilalang malas. Dahil paulit-ulit na namatay ng misteryoso ang mga dating may-ari. Lubos na nagulat ang grupo, dahilan upang maglabas sila ng mga reklamo at tanong tungkol sa sanity ni Noel. Bagamat natatakot si Alma sa mga multo, pinawi ni Noel ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng pagtitiyak na kaya niyang gamitan ng exorcism skill ang anumang masamang espiritu na maaaring lumitaw. Habang nagtitipon ang grupo, ipinamahagi ni Noel ang mga pendant na may simbolo ng kanilang bagong clan, isang ahas na may mga pakpak na sumasagisag sa immortalidad, kasaganaan, at dualidad, mga katangiang sinasabi ni Noel na sumasalamin sa kanilang ambisyon at pagkakakilanlan. Ipinahayag niya ang opisyal na pagtatatag ng kanilang clan, na pinangalan ng World Tempest, at hinikayat ang lahat na yakapin ang parehong liwanag at kadiliman sa kanilang pag-abot sa rurok ng mundo ng Seekers. Sa pananabik ni Alma at Koga, tahimik namang nagmuni-muni si Leon, determinado sa kanyang desisyong patunayan ang sarili. Sa kanilang layuning maging regalya sa loob ng 6 na buwan, ipinaalam ni Noel ang susunod nilang kasamang magiging miyembro, si Hugo Coplia. Sa pagtatapos, nagsimula na ang paglalakbay ng Wild Tempest, nagkakaisa sa ambisyon at determinadong mag-iwan ng marka sa mundo ng Seekers. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 40 ng Most Notorious Talker.